Ang Devil Emperor. Credit to the author. 59 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ding! Sumugod si Ethan ng buong lakas, ngunit isang tili ng metal ang umalangaw at nakabawi si Savage Moon. Napakurap siya habang ang puso niya ay nasa takot. Ang punk na ito ay may espiritual na baluti bukod sa espiritual na sandata. Ngunit hindi man lang siya pinayagang mag-isip ng tamang tiyempo. Mapanganib na ang pagtama ng espada ng binata sa kanyang dibdib. Sa ganitong sitwasyon ng pagkasugat, hindi masasaktan ang kanyang kalaban habang siya naman ay masyadong sugatan para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nako, nagkamali ako ng kalkulasyon ngayon. Palihim na isinumpa ni Ethan at ginamit ang rebound ng Savage Moon para iligtas ang sarili. Hindi niya akalain na ganito pala kayaman ang baliw na ito. Kahit isang elder mula sa Hell Valley ay mayroon lamang isang kayamanang demonyo. Ngunit ang punk na ito ay gumagamit ng isa habang nakasuot ng isa pa. Sino ba siya? Bam! Bam! Dahil wala ng oras para mag-isip, nagtama ang Savage Moon ni Ethan at ang gininto ang espada. Kasabay ng malakas na tunog, lumipad pabalik si Ethan dahil sa lakas. Walang pakundangang damaloy ang dugo sa kanyang dibdib at napilitan siyang sumuka. Tumama siya sa lupa at ang Savage Moon ay dumagundong sa tabi niya. Nanginig ang kanyang noo habang siya ay naging seryoso. Mayroon siyang suot na espiritual na baluti para sa ika-4 na baitang na hindi kayang lampasan ng aking blood infant. Ang tanging paraan para saktan siya ay ang paggamit ni Savage Moon. Ngunit si Savage Moon ay pira-piraso na ngayon. Ito ang unang pagkakataon simula nang siya ay muling isinilang na naharap ni Ethan ang ganitong panganib sa kanyang buhay. Ang binata ay nasa ika-7 patong ng Bone Tempering Stage, may espiritual na sandata, espiritual na baluti, at mayroon pang malalim na ranggong martial arts. Hindi ko kayang suntukin ang depensa niya at isang bogbog lang ang kaya kong tanggapin. Pero ang pinakamasamang bahagi ay, ginamit ng binata ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa isang taong mas mahina. Lahat ay takot sa mga seryosong tao. Mas mahihirapan pa siyang gumawa ng anumang pagkakamali na magagamit ko para samantalahin niya. Paano ko siya lalabanan? Nakatitig si Ethan sa figure habang nanlalamig ang noo niya dahil sa pawis. Pero sino ang mag-aakala na ang kalagayan ng pag-iisip ng binata ay kahalintulad niya, marahil ay mas takot pa. Kilala ang binata bilang isang henyo sa mga henyo sa kanyang angkan. Natuto siyang gumamit ng espada sa buong buhay niya at hindi kailanman natalo. Ngunit laban kay Ethan, na mas mahina, isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan kahit na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kung hindi dahil sa espiritual na baluti, patay na siya. Patay na siya dahil sa isang lalaking mas mahina sa kanya. Hindi niya talaga ito matanggap. Isa siyang pambihirang henyo na kayang talunin ang isang eksperto sa bone tempering sa isang galaw lang. Siya ang kahalili ng angkan, paano? Pinagpapawisan ng husto ang noo ng binata at nagngalit ang mga ngipin kay Ethan, kapatid, ano ang pangalan mo? Nagulat si Ethan at nakita ang pagbabago sa mga mata ng binata, sa pag-aakalang hindi na niya sila gugustuhing patayin pa, kaya sumagot siya, Ethan. Tatandaan kita. Tatapusin natin ito sa susunod nating pagkikita. Isinukbit ng binata ang kanyang espada, kinuha ang kanyang burrowing mouse, at aalis na sana. Nagmadaling sabi ni Ethan, teka. Natigilan ang binata, ano iyon? Maaari ko bang itanong, kapatid, narito ka rin ba para sa Diamond Sand? Tinitigan ng binata si Ethan, paano kung ako nga, paano kung hindi? Ngumiti si Ethan, kung hindi, maghiwalay na tayo. Kung oo, gusto mong magtulungan. Magtulungan. Kumunat ang noo ng binata at tumingin ng matagal sa dalawa, paano? Kahit tayong tatlo ay hindi sapat para magnakaw ng kahit isang butil ng diamond sand. Hindi pa nagtatagal, itinuring sila ng binata na ito bilang mga insekto lamang, ngunit ang kanyang mga salita ngayon ay nagpapakita ng kanyang paggalang sa lakas ni Ethan bilang isang taong kapantay niya. Ngumisi si Ethan sa loob-loob niya. Pwede tayong makipagnegosasyon na ganito. May burrowing mouse ang kapatid mo, kaya plano mong iwasan ang pakikipaglaban sa kanila. Ngumiti ang binata, pareho tayo ng ideya. Naiintindihan ko na kung bakit mo gusto ang lalaking ito.
Pero akin itong daga na gumugulong. Ano ang madadalo mo kung magtutulungan tayo? Ang tamang paraan ng paggamit ng burrowing mouse. Nagpatuloy si Ethan nang nakangiti, paano ito gagamitin ni Kuya para makuha ang diamond sand. Kumurap ang binata, at sumagot ng isa pang tanong, kumusta ka naman? Maghukay ka ng tunnel, hintaying pumutok ang diamond sand, at magnanakaw tayo ng ilan. Biglang nagsalita si Abigail. Pero ang tugon niya ay tanging tawanan lang nilang dalawa hanggang sa mamula ang mukha niya. Nakatitig siya sa akin, bakit ka tumatawa? Mali ba ako? Umiling ang binata, binibini, mayroon silang eksperto sa profound heaven, kaya paano iyon gagana? Mahuhuli ka na bago ka pa man kumilos. Tumanggaw si Ethan, sa anumang kaso, ang aking walang kwentang kapatid ay nagmungkahi ng isang opsyon na talagang dapat nating iwasan. Paano ka naman? Sinama ni Abigail ng tingin si Ethan dahil sa pang-aasar sa kanya, pero namula ulit ang mukha nito sa ibang dahilan. Simpleng nagsalita ang binata, tina lang, ang buhanging diamante ay itinutulak ng malalim na lupa at lumalabas bilang bukal. Ipapahukay ko sa burrowing mouse ang isang maliit na lagusan mula sa pangunahing putahe upang idirekta ang isang bahagi ng buhanging diamante patungo sa akin. Pumalakpak si Ethan at pinuri ni Abigail ang galing nito, magandang plano. Ngumiti ng may pagmalaki ang binata, ngunit umiling si Ethan, kung ako sa iyo, ito rin ang magiging pinakamahusay na plano. Kumunat ang noo ng binata, may mas maayos ka bang paraan kung ganoon? Hahaha, syempre naman. Bakit pa ako makikipagtulungan sa iyo kung hindi? Ngumiti si Ethan habang nagpapatuloy, hindi ka kikita ng kahit 1,000 dahil sa plano mo. Dahil napakaraming uri ng patong ng lupa sa ilalim natin, ang diamond sand ay maiipit sa daan at mas kaunti pa ang makukuha mo. Ano ang ideya mo kung gayon? Tinitigan siya ng binata. May misteryosong ngiti, itinaas ni Ethan ang kanyang baba, kung maniniwala sa akin ang kapatid, makukuha ko ang lahat ng ito, walang iiwan sa Hell Valley. Hahatiin natin ito ng pantay-pantay mamaya. Ano sa tingin mo? Paano nangyari iyon? Gulat na gulat silang pinagmasdan ng mga kabataan, ngunit may kumpiyansa si Ethan, ginagawang posible ng aking kakayahan ang imposible. Dahil dito, naalala ng binata ang muntik ng mapatay ni Ethan kaya tumango ito, sige, naniniwala ako sa iyo. Paano natin gagawin iyon? Napakaganda. Tumawa si Ethan, magka-partner na tayo ngayon. Paano ko tatawagan ang kapatid ko? Trent Graham. Malakas at malinaw na wika ng binata. Kumunat ang noo ni Ethan, Graham. Ang ibig mong sabihin ay galing ka sa 7 noble houses, Sword Marquis abode. Ikinumpas ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti si Trent. Ngunit naunawaan nilang lahat kahit hindi natapos ni Ethan ang sasabihin. Matagal na pinagmasdan ni Abigail ang binata ng may pagkabigla. Ang mga mababang uri ng angkan tulad ng angkan ng Baker ay umaasa sa proteksyon ng 7 noble houses. Hindi lang siya nakaalis sa Blue Expanse City, kahit minsan sa buhay niya, at ang tanging matao ng 7 noble houses na nakita niya ay mula sa Hell Valley. Oh, kapatid na Kindstone, saang lahi ka nang galing at napakaganda mo. Hindi maiwasang magtaka ni Abigail dahil si Ethan ay napakabata pa ngunit hindi rin mas makapangyarihan kaysa kay Trent. Sa katunayan, maaaring napatay ni Ethan ang disipulong ito ng Sword Marquis abode kung hindi dahil sa espiritual na baluti. Kaya, si Ethan ay tiyak na nagmula sa isang espesyal na pinagmulan. Humarap din si Trent kay Ethan ng may sabik na mga mata. Gusto niyang malaman kung aling bahay ang nagpanganak ng ganoong halimaw. Umiling si Ethan habang nakangiti, hindi ako mahalaga, isa lamang akong maliit na Katie wala sa angkan ng Larsen ng Rockland City. Katie wala. Angkan ng Larsen. Gulat na gulat ang dalawa. Angkan ng Larsen. Hindi ko pa naririnig yan. Hahaha, normal lang naman na hindi mo alam. Ang Larsen clan ay isang ikatlong antas lang. Ngumiti si Ethan. Sa pagkakataong ito, pareho silang tumingin sa kanya ng may paghihinala. Hindi sila makapaniwala na ang isang maliit na angkan ay kayang magpalaki ng isang eksperto. Kahit ang pamilyang imperial at ang 7 angkan ay walang katulad niya. Kapatid, kung totoo ang sinabi mo, malugod kang tinatanggap na sumali sa Sword Marquis abode. Nagningning ang mga mata ni Trent habang tinatapik ang balikat ni Ethan.
Hindi mahalaga kung magiging tapat si Ethan, isa pa rin siyang hindi pino at mahusay na hiyas. Sa pagsali ni Ethan sa Sword Marquis Abode, ang Larsen clan ay magiging isang pangalawang antas na clan, marahil ay magiging pinakamataas pa nga sa tulong ng kanilang bahay. Ang Sword Marquis Abode sa panahong iyon ay mas lalakas pa ang kapangyarihan. Ang personal na paghingi ng pahintulot sa isang lipi na pumirma ng kasunduan sa kanila ay magpapaiyak sa lahat ng iba pang maliliit na lipi kung malalaman nila ito. Ngunit hinamak lamang ito ni Ethan. Dahil alam na ni Trent ang patutunguhan nito, ngumiti si Ethan, hihihi, huli ka na. Pumirma na ako ng kasunduan sa pakikipag-alyansa sa Veiled Dragon Pavilion. Pero kung gusto ni Sword Marquis Abode na pumirma ng katulad na kasunduan, masaya akong tutulong. Ano? Nagpakawala si Ethan ng isang bomba na ikinagulat ng dalawa pa. Kasunduan sa alyansa. Nakatikip na Dragon Pavilion. Bakit gagawin ito ng Veiled Dragon Pavilion para sa isang maliit na angkan? 6 na po. Sina Abigail at Trent ay matagal na nag-aalinlangan kay Ethan. Base sa reaksyon ni Ethan, masasabing nagsasabi siya ng totoo. Pero ang balitang ito ay masyadong nakakagulat, mas malala pa kaysa sa kung ang langit at lupa ay magpalit ng pwesto. Ang 7 bahay ng mga Maharlika ay maaaring makipagtulungan sa pamilyang imperial. Kung makakatuklas sila ng isang angkan na may malaking potensyal, mas angkop na pumirma sa isang kasunduang basalyo. Ngunit ang isang kasunduan sa alyansa ay naganap lamang sa pagitan ng 7 maharlikang bahay. Ngunit ang agwat na ito sa kapangyarihan sa pagitan ng sambahayan at ng angkan na nilabag ng isang kasunduan sa alyansa ay nagpamukhang nilapitan ng emperador ang isang pulubi at tinawag itong kapatid. Ang ganitong gawain ay magmumukhang mapagkawanggawa sila, ang 7 bahay, at ang emperador. Ngunit imposible talaga ito. Paano nga ba nagawa ito ni Ethan? Pinagmasdan ni Trent si Ethan ngunit umiling siya sa huli, kapatid, ayos lang kung ayaw mong sabihin. Pero kailangan mo bang magsinungaling sa amin ng ganoon kahayag? Inikot ni Abigail ang kanyang mga mata habang umuungol, kapatid na Kindstone, sinabi namin sa iyo ang lahat tungkol sa amin, habang itinatago mo pa rin ang sekreto mo. Hindi ito tama. Umiling si Ethan. Itinuring ng iba na kasinungalingan ang katotohanan at hindi niya alam kung paano sasagot. Sige, kapatid na Kindstone, kalimutan na natin yan. Magkakahiwalay din tayo ng landas kapag natapos na ito, at maliit na ang posibilidad na magkita tayong muli. Hindi mo kailangang malaman ang lahat tungkol sa isa't isa. Pagkatapos, pumalakpak si Trent, mabuti pang makinig tayo sa plano ni Kuya Kindstone. Tumango si Ethan ng may ngiti. Gustong-gusto niya ang ugali ni Trent. Walang-walang hanggang kaaway at kaibigan sa mundo, tanging mga benepisyo lamang. Magkaibigan na sila ngayon, salamat sa isang layunin, ngunit bukas ay maaaring magkaiba na sila ng panig. Hindi na kailangang malaman pa ang tungkol sa isa't isa. Sa kabaligtaran, mas makabubuting itago ang sikreto at protektahan ang pagkakakilanlan. Tanging si Abigail ang sumimangot, dahil pinagtagpo tayo ng tadhana, bakit hindi tayo pwedeng maging magkaibigan? Ngumiti lang sina Ethan at Trent. Pagkatapos ay kumuha si Ethan ng isang piraso ng papel mula sa kanyang singsing at nagsimulang magsulat dito. Pagkalipas ng 15 minuto, isang kakaibang disenyo ang nagpaganda rito. Naguguluhan si Abigail, habang si Trent ay lalong namamangha sa bawat paghaplos ng brush. Ito. Gulat na pinagmasdan ni Trent ang natapos na disenyo, isang array para sa unang baitang. Pero ngayon ko lang nakita ito sa tanang buhay ko, at nakita ko na ang nararapat sa akin. Lihim na tumango si Ethan. Si Trent ay mula sa 7 bahay, at tulad ni Danica, natutunan na niya ang tungkol sa mga array mula pa noong bata pa siya. Ngunit kakaunti sa mga bahagi ng array na ito ang mula sa sinaunang panahon at hindi na nakikita ngayon. Kaya naman, hindi niya lubos na naunawaan ang array. Matagal na pinag-aralan ni Trent ang disenyo, pagkatapos ay tumingin kay Ethan ng may matatag na tingin, ikaw. Ikaw ay mula sa 7 bahay, hindi, marahil ay imperial. Hindi siya sigurado, dahil habang nakikilala niya si Ethan, lalo siyang natatakot sa talento ni Ethan. Sa sobrang tindi nito, hindi niya matukoy kung saang bahay kabilang si Ethan. Pakiramdam pa nga niya ay hindi kayang palakihin ng 7 bahay ang isang napakalaking talento. Kung gayon, ang tanging nasa itaas ng mga bahay ay ang pamilyang imperial. Umiling si Ethan, nasabi ko na.
Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi, pero ngayon ay nagtutulungan na tayo. Tumango si Trent ng may pigil. Sumunod ka sa akin. Kumuha si Ethan ng mapa at nauna nang naglakad kasama ang dalawa pang nasa likuran. Pagkatapos ng kalahating araw, narating ni Ethan ang isang batis. Minsan niyang tiningnan ang lugar at tumango. Sina Abigail at Trent ay napuno ng kuryosidad. Mas malayo pa ang lugar na ito mula sa Golden Spring Pool, at malapit sa hangganan ng pangalawang lugar sa Beastland Mountain Range. Ang Beastland Mountain Range ay hinati sa tatlong lugar batay sa kung gaano kapanganib ang mga spiritual beast. Ang unang lugar ang pinakaligtas, kung saan tanging ang una at ikalawang antas lamang ang mga spiritual beast na gumagala, at ang bihirang ikatlong antas naman ay ang mga ito. Angkop itong hulihin ng mga cultivator ng Foundation Establishment at Chi Condensation bilang mga spirit animal. At ang Golden Spring Pool ay nasa lugar na ito. Ang pangalawang lugar ay ang lugar ng pangangaso ng kayamanan, isang lugar kung saan ang mga espiritual na halimaw sa ikatlo at ikaapat na antas ay pumapasok at umaalis ayon sa kanilang kagustuhan. Ang pagpasok dito habang nasa ilalim ng bone tempering stage ay katumbas ng kamatayan. Ngunit ang lugar na ito ay puno ng mga espiritual na hayop, isang mahalagang lugar kung saan kinukuha ng malalakas na eksperto ang kanilang mga espiritong hayop. Ang ikatlong lugar ay itinuturing na danger zone. Ang mga spiritual beast dito ay nasa ikalima at ika-6 na antas. Kahit ang isang radiant stage expert ay mamamatay dito. Kaya naman, kung ang isang tao ay walang lubos na tiwala sa kanyang kapangyarihan, hindi siya makakatapak dito. Nakatayo na ngayon si Ethan malapit sa hangganan sa pagitan ng una at pangalawang lugar. Pagpasok nila sa pangalawang lugar, si Abigail, dala ang kanyang Chi Condensation Cultivation, ay makakatagpo ng kamatayan na nagkukubli sa bawat sulok. Huminga ng malalim si Ethan at tumango, ito na. Naguluhan sina Abigail at Trent, ngunit kumaway si Ethan, kapatid na tiyan niyang, aasahan ko ang iyong burrowing mouse para maghukay ng lagusan patungo sa Golden Spring Pool, pagkatapos ay magpatuloy sa paghuhukay sa ganitong padron. Itinuro ni Ethan ang mapa, dito matatagpuan ang Golden Spring Pool. Ano? Gulat na sabi ni Trent, hindi problema ang paghuhukay nito papunta sa Golden Spring Pool, pero ang pag-aayos nito ng mga spirit stone at paglalagay ng array. Aabutin ito ng mahigit 1,000 biyahe. Tama, eksaktong 3,221. Tumango si Ethan, maliit ang burrowing mouse at kayang magdala lamang ng isang spirit stone sa bawat pagkakataon. Ibig sabihin, aabutin ng 3,221 na biyahe para mailagay ang mga ito sa paligid ng Golden Spring Pool. Napasinghap si Trent at napanganga si Abigail, gusto mo nang patayin yan. Kahit ang burrowing mouse ay tila naintindihan ito at bumagsak sa balikat ni Trent. Nako, ang kulit naman nitong lalaking to. Hindi ko pwedeng gawin tong kalokohang to kung hindi, ikamamatay ko to. Ipinikit ni burrowing mouse ang mga mata nito. Kahit na nahulog ito mula sa balikat at lumapag sa bato, hindi nito ito idinilat, kahit na nahalata ito ng pagkibot-kibot nito. Ngumisi si Ethan at hindi pinansin ang nilalang habang kinakausap ang may-ari nito, mahalaga ang oras. Ang diamond sand ay maaaring sumabog anumang oras, kaya apakan mo ang iyong nilalang. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Trent nang may seryosong ekspresyon. Ngumiti si Ethan, kung kaya mong agawin ang diamond sand mula sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong, panauhin mo ako. Pinanood ni Trent ang hindi gumagalaw na nilalang sa lupa ng may awa. Nagdagdag si Ethan ng isang pangakit, mas marami pang burrowing mouse kung saan siya nanggaling, pero kung tungkol naman sa diamond sand. Hihihi, makakapatay ka lang kung makikinig ka sa akin. Dahil sa pag-udyok, kumislap ang mga mata ni Trent at tumango, sige, isa lang naman itong first level spirit animal. Sino ba naman ang mga ngailangan nito, hahaha. Tumayo ng mabilis ang daga na naglilago at nagmakaawa sa amo nito ng may luhang mga mata. Guro, paano mo naman nagagawang maging malupit? Magtatrabaho ako hanggang buto. Pero masyadong napalayo si Trent para mapansin ang kilos nito, dahil siya at si Ethan ay nagmukhang mga demonyo na may nakakalokong mga ngiti sa kawawang nilalang. Pinagmasdan ni Abigail ang maamong at kaawa-awang munting bata at ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal. Niyakap niya ito at inalaw habang nakatitig sa dalawang demonyo.
Pero bakit naman may pakialam ang sino man sa kanila sa isang nilalang kung Diamond Sand ang nakataya? Kaagad, sa ilalim ng Maringal na pigirin ng kanyang amo na si Trent, napilitan ang Burrowing Mouse na maghukay patungo sa Golden Spring Pool. Sa loob ng 15 minuto, isang bagong disenyo ang nagsimulang lumitaw sa ilalim ng Golden Spring Pool, lahat ayon sa dakilang disenyo ni Ethan. Ngunit ang matanda na nakatalaga sa Golden Spring Pool ay walang kaalam-alam sa lahat ng nangyayari sa kanyang isipan. Ito pa lamang ang simula para sa inaipang Burrowing Mouse, na napilitang maghukay ng sarili sa lupa. Ang tanging pagkakataon na nakita ito ng tatlo ay noong hinahanap nila ang susunod na Spirit Stone. Kaya nila itong tiisin noong una, ngunit nang matapos nila ang unang daang bato, pagod na ito kaya't maging ang balahibo nito ay basang-basa na ng pawis. Noong bandang ika-500 biyahe, hingal na hingal ang nilalang. Dumudugo ang puso ni Abigail, gusto niyang pagpahingahin ang kawawang lalaki. Ngunit sina Ethan at Trent ay nakatayong parang mga demonyo, parang isang Panginoong may lupa na tinatanaw ang kanyang mga magsasaka, sinisigurong iiwan silang pagod na pagod. Lalo na si Trent, na wala siyang ibang iniisip kundi Diamond Sand, wala siyang oras para isipin ang mga walang kwentang bagay tulad ng pagpatay sa kanyang spirit animal dahil sa labis na pagtatrabaho. Nagresulta ito sa sunod-sunod na paglalakbay ng Burrowing Mouse at palihim na pagbibigay ni Abigail ng tubig dahil sa awa, ang tanging magagawa niya para maibsan ang matinding paghihirap nito. Sa paningin ng batang lalaki, isa siyang diyosa. Nagsisimula na itong kamuhian ang sarili dahil sa maling pagpili. Narinig lang ng may-ari nito ang sinabi ng demonyong haring si Ethan at naakit na itong ikamatay. Nang lumabas ito sa huling pagkakataon, malapit na itong huminga. Niyakap at inalo ito ni Abigail, hinayaan itong maramdaman ang saya ng isang nakaligtas. Ngumiti si Ethan kay Trent, alam mo, sabi ko naman sa'yo ayos lang yan. Bumantong hininga si Trent, oo nga, pero kamumuhian ako ng husto ng lalaking ito pagkatapos nito. Walang pagpipilian. Kung gusto nating mailagay ang mga kagamitan sa loob ng 3 araw, ang tanging pagpipilian ay ang sakripisyo nito. Nagkibit-balikat si Ethan, kung talagang namatay siya sa trabaho, hindi ito ituturing na isang first-level spiritual beast. Tumayo si Ethan at kumislap ang kanyang kamay habang naglatag ng isa pang hanay sa pampang ng batis. Sa pamamagitan ng isang senadorias ng kamay, nagliwanag ang mga spirit stone sa lupa. Isang di nakikitang alon ang kumalat at ang 2 hanay, libu-libong milya ang layo sa isa't isa, ay magkaugnay na ngayon. Kasabay nito, nanginig ang matanda sa Golden Spring Pool at iminulat ang kanyang mga mata ng may paghihinala, anong nangyayari? Bakit ako biglang hindi mapakali? Sa tabi ng batis, nagpakita si Ethan ng isang masamang ngiti, isang tulak na lang. Kapag pumutok ang Diamond Sand, ang elder ng Hell Valley ay makakaranas ng matinding pagkabigla, hi. 61. Nang handa na ang lahat, ang grupo ni Ethan ay pumasok sa isang panahon ng katahimikan kasama ang elder ng Hell Valley, naghihintay sa pagsabog ng Diamond Sand. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ay tahimik at payapa. Nakakaramdam ng pagkabagot si Trent sa pagbabantay araw-araw at naisip niyang sanayin ang kanyang martial arts, ngunit ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagsabog ng Diamond Sand at ang pag-iingat ni Ethan dito ay nanag sa pakiramdam na iyon sa huli. Dahil alam niya ang ugali ni Ethan pero hindi ang intensyon nito, at dahil hindi rin niya maintindihan si Ethan, medyo nagduda siya. Habang si Abigail ay tila nakalimutan na ang tungkol sa Diamond Sand at naglalaro kasama ang Burrowing Mouse araw-araw. Sinubukan ni Trent na tawagin ang nilalang, ngunit inikot siya ng maliit na hayop na lalo lamang nagpahiya sa kanya. Espiritong hayop niya iyon pero mas malapit ito kay Abigail. Kaya pinalitan niya ng target si Ethan, habang pinagmamasdan ito ng may nagtatakang tingin. Isang palaisipan si Ethan, maging ito man ang kanyang pinagmulan o ang kanyang pinagmulan. Hinding-hindi niya paniniwalaan ang mga sinabi ni Ethan na nagmula siya sa isang maliit na angkan. Sa kanilang grupo, si Ethan ang pinakakalmado. Sa nalipas na 10 araw, ang tanging ginawa niya ay ang magnilay-nilay. Para bang wala siyang pakialam sa Diamond Sand, ngunit sa katunayan, ito rin ang pinakanababahala sa kanya. Sa isip ni Trent, lalong nagiging mahalaga si Ethan, dahil sa kung gaano kabihira ang ganitong karakter sa Imperyong Tianyo.
Mabuti na lang at wala siyang lakas ng loob na mag-cultivate habang naghihintay sa Diamond Sun tulad ni Ethan. Ang paglilinang gamit ang kanyang pagkabalisa at pagkabalisa ay magdudulot lamang ng paglihis. Habang si Ethan. Sinuri ni Trent si Ethan, nakaramdam ng inggit. Isang biglaang tunog ang gumising kay Ethan, sa wakas, ang ika-6 na patong ng chi condensation. Nanginig ang pisngi ni Trent at nagpakita ng ekspresyon ng pagsuko. Para makaabot sa ganitong kritikal na panahon, hindi niya kailanman mararating ang estado ng pag-iisip ni Ethan sa mga darating na taon. Ganito ginugol ng 3 ang sumunod na buwan. Si Trent ay nababagot ng husto, si Abigail at ang nilalang ay naglalaro ng walang tigil, nakangiti sa bawat sandali, habang si Ethan ay nakaupo roon at nagmumuni-muni. Inikot ang kanyang mga mata, si Trent ay nabaliw na. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko sana itinulak ng ganoon kalakas ang burrowing mouse. Nakipaghiwalay na ng tuluyan ang halimaw sa kanya kaya hindi man lang ito nakawala sa pagkabagot niya. Hindi ko na kaya. Sigaw ni Trent. Pagkatapos ay biglang may narinig na kalabog sa buong kabundukan at nagsimulang yumanig ang lupa. Oras na. Napatalon si Ethan sa kanyang mga paa. Si Abigail, na naglalaro kasama ang nilalang, ay medyo nagulat at lumingon kina Ethan at Trent. Pero hindi mukhang takot ang dalawa, kundi tuwang-tuwa lang. Mas mataas na lumipad ang ika-7 elder ng Hell Valley na nakadestino sa Golden Spring Pool, hahaha, 2 buwan na akong naghintay para dito. Mga kasama, ihagis ninyo ang mga lambat upang tipunin ang Diamond Sand. Umungol ang ika-7 na elder at yumuko ang mga gwardya ng bone tempering, naiintindihan ko. Pagkatapos ay sinimulan nilang ihagis ang mga ginintoang lambat sa Golden Spring Pool hanggang sa ang lahat ng ito ay nagniningning na ginintoan. Kasabay nito, sa batis, nagtanong si Ethan, naghanda ka ba ng lambat? Hahaha, bakit pa ako kukuha ng Diamond Sand kung hindi naman? Tumawa si Trent at inihagis ang kanyang lambat. Sumabog ang Diamond Sand kasama ng lava at kinailangan nito ng mga espesyal na lambat upang salin ito. Inihagis din ni Ethan ang sarili niyang gintong lambat sa batis. Pinagmasdan siya ni Trent na may pag-aalinlangan, kapatid na Kindstone, ano ang gagawin mo ngayon? Bantayan mong mabuti. Ngumiti si Ethan nang may kumpiyansa at ang kanyang mga kamay ay nagpakita ng mga senadoryas, baliktad ang langit at lupa, magpalit ang mga bundok at ilog, magpalit ang yin at yang, palitan ng kambal na hanay. Ang mga batong espiritu na nakalatag sa ilalim ng lupa ay lalong nagliwanag at ang bawat sinag ng liwanag ay tumatago sa abot tanaw. Sa paligid ng Golden Spring Pool, 3,221 haligi ng liwanag ang nagtataasan patungo sa kalangitan. Hindi mapakali ang ika-7 na elder, ngunit dahil nalalapit na ang pagsabog ng Diamond Sand, wala siyang oras para mag-isip ng mga panlilinlang at itinoon ang kanyang mga mata sa bunganga ng mainit na bukal. Biglang may sumibol na haligi ng tubig mula sa bukal, ngunit mas mababa na ang init na nagmumula rito. Natigilan ang mga tao nang makita ito. Dahil sa katwiran, kasabay ng pagsabog ng Diamond Sand ay dapat ding umagos ang lava. Ang tubig sa mainit na bukal ay magiging napakainit na kahit isang eksperto sa bone tempering ay hindi dapat makalapit. Pero bakit puro tubig lang ang naroon? Napakurap ang matanda habang nalilito, saka napahawak sa kanyang mukha, nako, may nanliligaw sa atin. Tumalon siya pataas sa ere at nakita ang libu-libong magaan na haligi sa di kalayuan. Ayan. Nag-alab sa galit ang matanda habang sumusugod, patay ka kung akala mo kaya mo akong paglaruan. Samantala, wala na ang batis sa harap ng grupo ni Ethan, napalitan ng isang madilim na butas na agad na nagbubuga ng lava kasama ang pino at may kintab na mga partikulo. Buhangin na diamante. Tuwang-tuwa si Trent nang humarap kay Ethan na may gulat, kapatid na Kindstone, ang galing mo. Paano pumuputok ang buhangin na diamante dito? Nakangiting sinabi ni Ethan, ang array na ito ay tinatawag na Heaven and Earth Shift. Isa lamang itong array na nasa unang baitang, ngunit kaya nitong baligtarin ang yin at yang, ilipat ang mga bundok at ilog. Ang daloy lang ng Diamond Sand ang pinalitan ko rito. Matamlay na sinabi ito ni Ethan, ngunit si Trent ay labis na nagulat.
Sa pagkakaalam niya, tanging mga array ng ika-6 na bait ang pataas lamang ang makakagawa niyan, at lahat sila ay nawala. Ngunit hindi lamang ito ginawa ni Ethan, kundi gumamit lamang siya ng isang array ng ika-1 baitang sa proseso. Naalala niya ang pagbanggit ni Ethan tungkol sa kasunduan sa alyansa ng Veiled Dragon Pavilion. Maaaring hindi malayong mangyari para sa Veiled Dragon Pavilion na gumawa ng ganitong kasunduan kung alam lang nila ang kahangahangang talento ni Kuya Kindstone. Pinagmasdan ni Trent si Ethan ng may lihim na ngiti. Hindi niya inakalang makakakilala siya ng ganoong lalaki nang magdesisyon siyang kunin ang Diamond Sand. Maaaring walang pangalawang tao sa imperyo na makakapagtakda ng hanay na ito. Pagkatapos ay nagsalita si Trent, kapatid na Kindstone, gusto mo bang pumasok sa tahanan ng Sword Marquis bilang isang kagalang-galang? Natigilan si Abigail. Napakabata pa ni Ethan pero magiging isang kagalang-galang siya sa isa sa 7 bahay. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata at muntik nang matisod si Abigail sa susunod niyang mga salita, iligtas mo siya. Sinubukan na ito ng Veiled Dragon Pavilion at tinanggihan ko pa rin silang lahat. Kaya nga sila nagbago ng isip at nagkaroon ng kasunduan sa alyansa. Kapatid na Kindstone, nagyayabang ka rito. Malinaw na nagduda si Abigail sa kanyang mga sinabi. Pero tumango si Trent at sinabing, sige, magpapadala ako ng isang taong may kasunduan sa alyansa pagbalik ko. Saan ko ito ipapadala? Ang angkan ng luho ng Wingate City. Babalik ako kapag tapos na ako sa mga ginagawa ko. Nagatubili si Trent, kung gayon ay hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Gusto kong pirmahan ito kasama mo. Gamit ang iyong mga kasanayan, kapag umalis ka sa angkan ng luho sa hinaharap, hindi tayo matatalo. Umiling si Ethan, bakit pare-pareho ang 7 bahay? Napasinghap si Abigail habang nanginginig ang kanyang mukha. Napakagulo ng Sword Marquis abode, bakit nila gugustuhing pumirma ng kasunduan sa isang tagalabas? At hindi ito kasama ang isang angkan, kundi sa isang lalaki. Pero ang hindi niya maisip ay dahil nga kay Trent mula sa 7 bahay kaya niya lubos na pinahahalagahan si Ethan. Hindi kailanman makikita ng karaniwang angkan ang halaga ni Ethan. Sa oras na ito, ang madilim na kuweba ay nagpakawala ng huling pagsabog ng lava. Nang makita ito, hinimok ni Ethan, kunin mo ang mga lambat. Bakit ang pagmamadali? Kumaway si Trent at nagpatuloy ng nakangiti, ang mga lambat ay gawa sa spirit metal. Hindi ito mababasag sa lava. Sumanghel si Ethan, sa tingin mo ba hindi ko alam yan? Kung hindi tayo aalis ngayon, baka wala tayong buhay na masisiyahan dito. Nagulat si Trent nang magpatuloy si Ethan, sa tingin mo ba lahat ng Elder mula sa Hell Valley ay bulag? Sino ang hindi makakapansin sa mga haligi ng liwanag? Maghintay ka lang, at magkakaroon ka ng isang eksperto sa Profound Heaven na lumilipad sa itaas. Sumugod si Trent, dala ang kanyang mga senadorias ng kamay upang mabawi ang lambat. Habang tumataas ang mga lambat, nakita ng 3 ang mga kinang sa gitna ng lava. At sa mga sinulid ng lambat ay kumikinang na buhangin. Ano ang gagawin natin ngayon? Natuwa si Trent na makita ang lambat ngunit alam niya ang paparating na panganib. Hinayla sila ni Ethan ng 12 oras papunta rito para sa isang napakalinaw na dahilan para bumili ng oras. Kahit ang isang eksperto sa Deep Heaven ay mangangailangan ng 2 oras para makarating dito. Sa panahong ito, maaari na nilang kunin ang Diamond Sand at umalis. Ngunit ang tanong ay kung saan tatakbo. Saan ligtas? Nang mapansin ni Ethan na nakatingin sa kabilang pampang ng batis, sumigaw ang 2, sa pangalawang lugar. Mali. Paus na sabi ni Ethan, ang 3 lugar. Hingal na hingal ang 2 habang nakatitig kay Ethan. Baliw na ba ang lalaking ito? Delikado na ang pangalawang lugar, pero ang pagpunta sa pangatlo ay pagpapakamatay. Pero pareho silang walang kaalam-alam na ang pakay ni Ethan mula pa sa simula ay nasa lugar na iyon. Ang ikaantas na espiritual na halimaw, si Thunder Skylark. 62. Hahatiin muna natin ang Diamond Sand saka tayo tatakas. Nagiging sabik na si Ethan na makuha ang kanyang bahagi ng mga nasamsam nang makita niya ang kumikinang na alikabok at hindi niya sila pinakinggan. Mapait na ngumiti sina Abigail at Trent. Simula nang makasalubong nila si Ethan, sila na ang nangunguna.
Ginagawa ni Ethan ang lahat ng gusto niya, kahit kailan niya gusto. Ganon din ang nangyari sa pag-abuso sa nilalang at pagtatakda ng array para nakawin ang lahat na diamond sand. Ngunit naging maayos naman ang lahat sa huli, lahat ng ginawa niya ay walang kapintasan at nagdulot ng tagumpay. Kaya, kahit walang katuturan ang mga sinabi ni Ethan, na lalong nagpulala sa kanilang pag-aalala, naniwala ang dalawa na mayroon siyang ligtas na panangga. Kaya't itinigil ni Trent ang isyo at natuwa sa lahat ng kumikinang na alikabok sa harap niya. Swoosh! Ang alikabok ay umagos na parang tubig mula sa lambat at pumuno sa isang balde na may taas na 1 metro. At iyon ay 1 katlo lamang. Kaya't sinimulan ng lahat na ilabas ang anumang lalagyan na mayroon sila mula sa kanilang mga singsing, at ang inaasam-asam na diamond sand ay agad na pumuno sa mga sisidlan na may iba't ibang hugis at laki. Nang makita ang ganitong uri ng hakot, napangiti si Trent sa tuwa. Noong una, umaasa siyang gamitin ang burrowing mouse para makakuha ng kaunting diamond sand, at ngayon, dahil may isang weirdong tulad ni Ethan, nakuha nila ang lahat agad-agad. Sa pagpino ng isang sandatang espiritual ng ika-5 baitang, ang isang dakot ng diamond sand ay sapat na upang mapataas ang kapangyarihan nito, na ginagawa itong isang nangungunang sandatang espiritual ng ika-5 baitang. Ngunit sa tambak ng diamond sand, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga ganitong sandata ang maaaring gawin, at maaari pa siyang magdagdag ng kahit gaano karaming alikabok hanggat gusto niya sa proseso ng pagpino. Kapag pinipino, ang mga tao ay magdadagdag ng 1 gramo, ihahalo itong mabuti, pagkatapos ay magdadagdag ng 1 pang gramo. Sa gayon ay unti-unting nadaragdagan ang dami ng diamond sand. Sa ganitong kalaking ani, posible pang gumawa ng purong diamond sand spiritual weapon, hahaha. Nagsimulang tumawa si Trent. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa Sword Marquis Abode at hindi man lang mahirap, kumpara sa diamond sand na nauna sa kanya, wala itong pinagkaiba sa pagiging isang pulubi. Nakita ni Ethan ang pagtawa ni Trent, kumislap ang mga mata niya habang lumingon pabalik sa kumikinang na buhanginan ng may ngiting nakangisi. Walang alam ang mga disipulo ni Sword Marquis Abodes tungkol sa mundo sa labas. Itinago ni Ethan ang kalahati ng buhangin sa kanyang singsing habang nagsasalita sa mahinang tono, "Ito ang aking bahagi at ang natitira ay sa iyo." Kumurap si Trent, pagkatapos ay ngumiti, "Huwag kang mag-alala, ayos lang kung uminom ka pa ng kaunti." Yumaman na sila ng husto sa pagkakataong ito. Kaya, kahit kalahati lang ang kinuha ni Ethan, sapat na iyon para sa dalawa pa. Ngunit sa huli, ang kayamanang ito ay nahati sa dalawa, kung saan walang interes si Abigail dito. Kung ikukumpara sa pagkakaroon ng isang napakahalagang bagay, mas gugustuhin pa niyang umalis sa Blue Expanse City. Kinuha lang ni Ethan ang kanyang bahagi, iniwan ang bahagi niya na hindi nagagalaw. Palihim na tumango si Trent at kinuha ang natitirang diamond sand, at tinanong si Ethan, "Paano tayo makakatakas ngayon?" Swoosh! Hawak ni Ethan ang isang maliit na bote at kumuha ng 3 pulang tableta. Kinain niya ang isa at ibinigay ang natitira sa dalawa. Isa itong first grade pill, energy concealing pill. Kaya nitong itago ang ating mga aura ng isang buong araw at hayaan tayong dumaan sa pangalawang lugar nang hindi umaakit ng mga spiritual beast. Tiningnan ni Trent ang tableta ng may pagkamangha, "Ang galing naman. Saan mo nakuha yan?" Ang Beastland Mountain Range ay isang kayamanan na pinaglaruan ng mga cultivator ng kontinente sa loob ng libu-libong taon. Sayang at medyo mabangis ang mga spiritual beast at pinipigilan ang mga cultivator. Kung alam lang nila na may ganoong tableta, malamang ay pinag-aawayan nila ito. Bukod pa rito, isa lamang itong tableta sa unang baitang. Sa pagkakaalam ni Trent, walang ganoong tableta ang kontinente, o hindi kaya't dumadagsa na rito ang mga magsasaka ngayon. Namangha rin si Abigail. Kinamot ni Ethan ang ilong niya, "Ako ang may gawa nito, kakaiba ito para sa akin." Sumigaw si Trent, "Isa ka ring alchemist." Marahil ay masyado siyang kahanga-hanga kaya kinailangan pang gumamit ng mga sumpa si Trent. Pero wala itong pakialam kay Ethan, nakitang-kita sa kanyang kibot balikat, "Oo, mas maganda kung mas marami kang kasanayan." Labis na nagulat si Trent kaya't nanginig ang kanyang pisngi. Sino ba itong punk na ito?
Isa siyang chi condensation cultivator, pero kaya niya akong tapatan, isang bone tempering cultivator. At ngayon isa na rin siyang alchemist. Hindi lang iyon, kundi nag-aayos din siya ng isang nawalang hanay at nagpipino ng mga walang kapantay na tableta. Hanggang ngayon akala niya ay nakatagpo na siya ng isang huwara na katulad niya, isa lamang malakas na kalaban tulad ng iilang henyo na nakahanap siya ng katapat, sa 7 bahay. Pero nang ibunyag ni Ethan na isa rin siyang alchemist, isang matinding dagok ang ibinigay nito sa pag-iisip ni Trent. Sa susunod, hindi na niya sasabihing isa siyang henyo, kahit kailan hindi kapag naroon si Ethan. Nilunok ni Trent ang tableta at tumalon patawid ng ilog at pumunta sa pangalawang lugar, Terra na. Nagulat sina Ethan at Abigail, anong problema niya? Hindi nila alam na ang mayabang at mayabang na henyong ito ay nahulog na pala mula sa ikasyam na ulap pababa sa mortal na kumukulong putik. Pagkalipas ng 2 oras, isang kulay abong figure ang lumapag sa tabi ng batis. Ito ang ikapitong matanda. Namumula ang mukha niya sa galit nang makita ang umuusok na lava, at ang kanyang mga matang parang lawin ay kumislap na may balak na pumatay. May isang tao. May isang taong humila ng diamond sand dito. Kumurap ang ikapitong matanda, bumantong hininga ng ilang beses bago kumalma. Ngunit lalong lumapot ang lamig sa kanyang mukha. Lumingon siya sa paligid at bumulong, nakuha lang nila ang diamond sand at hindi dapat tumakbo ng malayo. Kung nanatili sila sa unang lugar, oras na lang ang hinihintay nila para mamatay. Kung gayon, humarap ang ikapitong matanda sa kabilang pampang na may ngiting nanunuya, sa tingin mo ba ay mapapaalis mo ako sa pamamagitan ng mga panlilinlang sa sala? Pagkatapos ay pumailan lang siya papunta sa pangalawang lugar. 100 milya ang layo, tumatakbo na ang grupo ni Ethan nang biglang may huni mula sa likuran na sinundan ng paglipad ng mga uwak. Tumigil si Ethan at lumingon nang nakakunot ang noo. Ano? Natigilan din sina Trent at Abigail. Anong nangyayari? Bulong ni Ethan, susugod ang matandang iyon papunta sa ikalawang lugar. Ano? Nag-aalala si Trent, ano ngayon? Maaabutan din niya ito agad. Bumantong hininga si Ethan, hindi ko alam. Akala ko hahanapin muna ng matanda ang unang lugar pagkatapos niyang siyasatin ang lava para makasguro. Kaya, bibigyan niya tayo ng sapat na oras. Isa pa, kilalang kilala ang pangalawang lugar na ito sa pagiging mapanganib, kaya sa palagay ko ay hindi siya pupunta rito para maghanap ng ganito kaga. Kaya ko pinili ang lugar na ito para tumakas. At sa oras na malaman niya ito, mayroon na kaming 6 na oras na lamang. At para sa kanyang kaligtasan sa pangalawang lugar, mas mabagal siyang lilipad para maiwasan ang mga spiritual beast sa ika-4 na antas. Sa puntong iyon, nasa ikatlong lugar na kami at sa huli ay sumuko na siya sa paghabol. Sa lugar na iyon, mapapasabak siya sa parehong bangka kasama namin, pagkain para sa mga spiritual beast. Kaya hindi na siya kailanman susunod sa amin. Napakurap si Ethan, pero sumugod siya sa pangalawang lugar mula pa sa simula. Sa pagkakataong ito, 1 oras na lang ang lamang natin. Kapag naabutan niya tayo rito, patay tayo. Kapatid na Kindstone, hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa ikapitong nakatatanda at kung ano ang dahilan ng kanyang kasikatan? Tanong ni Trent. Nagulat si Ethan, alam ko lang na isang elder ng Hell Valley ang nakaistasyon dito, pero hindi ang mga detalye. Bumantong hininga, umiling si Trent, kilalanin mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili at mananalo ka sa 100 labanan. Normal lang na magkamali ka kahit hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang ikapitong nakatatanda. Nakakatakot. Kumunat ang noo ni Ethan. Sinabi ni Trent sa seryosong tono, lubos siyang hinahangaan sa Hell Valley, at maging ang Valley Lord na si Wanshan ay kumukonsulta sa kanya. Kung hindi, hindi niya iiwan ang isang napakahalagang lungsod sa ilalim ng pangangasiwa ng ikapitong elder. Sinasabi mo bang malakas siya? Kumunat ang noo ni Ethan. Umiling si Trent, hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang mga pukana. Siya ay tuso at mapanlinlang, nakilala bilang Insidious Demon. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pukana. Maraming elder ng 7 bahay ang natamba sa kanyang mga pukana. Maging si Elder Jackson ng Veiled Dragon Pavilion ay nawala ng kanyang Purple Lightning Gold ay dahil sa pukana ng ikapitong elder.
Marami ang napupuot sa kanya hanggang buto, ngunit mas marami ang natatakot sa kanya. Hindi nakakapagtaka na nabigo ang plano ni Ethan. Isa pa siyang taong gumagawa ng mga lantaran na Pocona. Walang silbi ang ganitong uri ng Pocona laban sa kanya. Pero naihagis na ang dice at ang tanging pagpipilian ni Ethan ay talunin siya sa sarili niyang laro. Kapatid na Kindstone, ang tanging pagpipilian natin ay iwan si Ginang Abby. Sa bilis natin, baka makatakas tayo sa mga kamay ng ikapitong elder. Kumislap ang mga mata ni Trent habang matatag siyang nagsasalita. Nanginig si Abigail at hinawakan ang braso ni Ethan ng may kaawa-awang tingin. Kapatid na Kindstone, nangako kang ilalabas mo ako. Kapatid na Kindstone, hindi ito ang tamang panahon para maging mahinahon. Iwan mo na siya. Pipigilan niya ang ikapitong elder habang tumatakas tayo. Nakatakda na ang isip ni Trent. Kumurap si Ethan habang nag-iisip, pagkatapos ay ngumisi kay Trent. Humph, kung hindi lang dahil sa energy canceling pill ko, itinapon mo na rin ako. Napanganga si Trent. Tinuwanan ito ni Ethan at sinabing, hindi ko pababayaan ang sinuman. Tungkol naman sa matandang iyon, may paraan ako para harapin siya. Lalabanan ko siya rito mismo, gamit ang isang hanay. Tumanggaw si Trent matapos ang maingat na pag-iisip. Alam niya ang kakayahan ni Ethan sa arrays at sigurado siyang isang array grandmaster si Ethan. Napangiti si Abigail nang marinig niya ito at paulit-ulit na hinahampas ang braso ni Ethan na may pulang kulay sa mga pisngi nito. Pero hindi nila napansin ang kakaibang ngiti ni Ethan sa huli. 63. Swoosh! Sa ilalim ng lilim ng kagubatan, isang kulay abong figure ang lumipad. Sa sandaling makita siya ng isang espiritual na halimaw, lulandag ito sa kanya ng may sakam na mga matang nakatingin. Ngunit sa huli ay babagsak sa lupa ang halimaw na walang buhay na may karagdagang bakas ng kamao sa dibdib nito. Nagdilim ang mga mata ng ikapitong matanda, ngunit nanatiling pareho ang kanyang bilis. Hindi tulad ni Ethan, ang kanyang paglipad ay nagdulot ng malaking abala. Ngunit nag-iwan lamang ito ng bakas ng mga bangkay ng mga third-level spiritual beast. Maswerte siya na hindi niya nakilala ang isang fourth-level spiritual beast, kung hindi ay medyo naiiba sana ang magiging resulta. Swoosh! Bigla siyang lumapag sa isang bukas na lugar. Sinuri niya kung may mga bakas ng paa, siniguradong walang makakaligtaan sa kanyang paningin. Hihihi, 3 maliliit na bata. Gusto mo bang tumakbo? Pangiinis na sabi ng ikapitong matanda. Tumayo siya ng tuwid at sinuri ang kanyang paligid ng may malamig na tingin, lalabas kayo, o hihilahin ko kayo palabas. Ang kanyang sigaw ay nagpainit sa mga puno ng kanilang intensyong pumatay at nagpatakot sa mga kalapit na espiritual na halimaw. Hahaha, nakikita kong may reputasyon ang ikapitong elder. Kaya pala ikaw ang tinatawag na insidious demon, lalo na't ilan lang tayo sa mga ito dahil sa ilang malabong senyales. Hangang-hanga ako. Umalangaw-ngaw sa ere ang tawa ni Ethan. Kumunat ang noo ng ikapitong nakatatanda at mas lalong nagbigay pansin, bata, kakapasok mo lang sa ika-6 na patong ng chi condensation. Magandang tainga. Nanlamig ang puso ng nakatagong Ethan. Mas matalino ang matandang ito kaysa sa inaakala niya, isang matigas na kalaban, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Siguro pagod na ang ikapitong elder matapos ang mahabang habulan. At ang pakikipaglaban dito ay makakaakit ng mga espiritual na hayop sa ika-4 na antas. Magiging lubhang nakakainis ito para sa iyo. Paano kung magkaroon tayo ng kasunduan? Alin? Sumanghal ang ikapitong elder at ang kanyang malamig na mga mata ay lumanggap sa paligid. Ngumiti si Ethan, hinabol kami ng ikapitong elder ng napakatagal para sa Diamond Sand. Kung ibibigay namin sa iyo ang kalahati, handa ka bang palayain kami? Nagbibiro ka siguro. Akin na ang Diamond Sand sa simula pa lang. Gusto mo bang mapagtawaran sa ninakaw mo sa akin? Tumawa ang ikapitong elder habang nababalot ng matinding intensyong pumatay, hindi ko lang makukuha ang Diamond Sand ko, pati ang buhay ninyo, mga walang hiya. Pagkatapos ay sumugod ang matanda patungo sa isang malago na puno. Hinampis niya ito gamit ang kanyang palad at pinasabog, at ibinunyag si Ethan na nakaupo sa bato sa likuran nito. Hihihi, batang yan,
alam mo naman ang matalas kong pandinig pero kinakausap mo pa rin ako tungkol sa mga problema ko. Muling umatake ang ikapitong matanda gamit ang palad, at sa pagkakataong ito ay si Ethan ang tinarget. Ngunit kalmado pa rin ang huli, at ngumiti pa nga, hihihi, hindi ako natatakot na ipakilala ang sarili ko simula pa lang. Gumalaw ang kamay ni Ethan at bang! Kasabay ng isang malakas na ingay, mula sa likuran ni Ethan, isang matayog na apoy ang pumailan lang sa taas na 50 metro. At kasabay ng huni ng ibon, ito ay naganyong parang isang phoenix. Ibinuko nito ang mga pakpak nito at nagpakawala ng 2 haligi ng apoy sa ikapitong elder. Aralin. Nagulat ang matanda dahil hindi niya inaasahan na malalaman ng mahinang batang iyon ang tungkol sa mga array. Sa hitsura ng kapangyarihan nito, malamang nasa ika-5 baitang ito. Hindi na pabaya, hinampos niya ang mga haligi gamit ang kanyang mga palad. Bang! Sumabog ang nagliliyab na apoy at ang matanda ay napaatras na may mga paso sa kanyang mga palad. Nang tumangala ang matanda, ang kaninang mapayapang mga mata nito ay may bahid ng kaseryosohan ngayon. Binaliwala kita. Kumurap ang ikapitong elder, hindi ko akalain na ang isang ika-6 na layer ng Chi Condensation Youth ay isang 5th grade array master. Sayang at hindi ito sapat para talunin ako. Lumipad ang ikapitong matanda at nagbigay ng senadorios. Isang malademonyong anino ang sumikat sa likuran niya mula sa paikot-ikot na itim na galami ng enerhiya. Umalangaw-ngaw ang mga panaghoy sa paligid niya at nagpababa ng temperatura. Naningkit ang mga mata ni Ethan at bumaba ang kanyang tono, napakasamang pamamaraan ng demonyo, galing ba ito sa mana ng Hell Valley? Hihihi, bakit ba ang daming kailangang malaman ng mga patay? Tumawa ang ikapitong matanda at itinuro. Sumugod ang malademonyong anino kay Ethan ng may tili. Tumugon si Ethan ng isang senadorias ng kamay. Sumigaw ang apoy na phoenix at nagbuga ng apoy. Bang! Nagbanggaan ang apoy at anino sa paraang hindi ka panipaniwala. Nang dumampi ang apoy sa demonyo, narinig ang pagsitsit na parang sinalubong ng yelo. Mukhang proud ang ikapitong nakatatanda rito habang napakurap si Ethan, Abby, ngayon na. Isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw at mula sa kabilang panig hindi kalayuan kay Ethan, isang malakas na hangin ang humampa sa kakahuyan at tumambad kay Abigail na nakaupo sa isang bato. Sa tawag ni Ethan, ginawa niya ang mga senadorias ng kamay na itinuro sa kanya ni Ethan. Isang malamig na hangin ang lumakas at lumipad na parang talam habang sama-sama ito sa atake ng apoy na phoenix. Lumawak ng 10 beses ang haligi ng apoy sa isang kisap mata at sinimulang itulak pabalik ang malademonyong anino. Naging seryoso ang mukha ng ikapitong matanda at gumawa ng mga senadorias ng kamay upang palakasin ang malademonyong anino. Ngunit sa tulong ni Abigail, nakakuha ng kalamangan si Ethan at nagsimulang pagpawisan ang ikapitong nakatatanda. Hindi niya inaasahan. May ibang tao pala na kumokontrol sa array. Pero bago pa man siya makaisip ng paraan, sumigaw na naman si Ethan. Trent, sa iyo siya. Hahaha, hinihintay ko ito. Tingnan mo kung paano ko sisubog ang utak ng isang eksperto sa Profound Heaven. Sa ilalim ng walang humpay na pagtawa ni Trent, sumabog ang kidlat at ibinunyag siyang nakaupo sa kabilang panig ni Ethan at sa tapat ni Abigail. Gumawa si Trent ng isang senadorias ng kamay at nagpakawala ng isang 50 metrong haba na dragon na may kidlat. Kasabay ng isang ungol, kumislap ito patungo sa malademonyong anino. Bang! Nang pumasok ang kidlat sa anino, nagdulot ito ng pagsabog. Hindi nalampasan ng malademonyong anino ang paulit-ulit na pagtaas ng kapangyarihan at ito ay nauwi sa mga itim na piraso, at dinagtagal ay naging abo na lamang. Dumura ng dugo ang ikapitong matanda. Labag ito sa lahat ng loika. Ngayon, 3 batang Aztec ang nanakit sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang mga batang iyon at muling hinampes siya ng malakas na kidlat. Kung hindi siya gumawa ng kahit ano ngayon, aabot sa langit ang sugat niya, baka mamatay pa siya. Inihanda ng ikapitong matanda ang sarili at iwinagayway ang malaalupihang kadena na biglang lumitaw sa kanyang kamay. Bang! Napawi ang pag-atake ng malakas na kulog at kidlat nang umatras ang matanda ng ilang hakbang. Nanginig din ang tagiliran ni Ethan nang maramdaman nilang may namumuong dugo sa kanilang dibdib.
Tabla ang score. Demonyong kayamanan ng ikaapat na baitang. Naging seryoso si Ethan. Napabuntong hininga ang ikapitong matanda at tumahol, magaling, magaling. Matagal na akong naglakbay sa mundo pero ngayon, 3 batang Aztec ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Humarap siya kay Ethan, inaamin kong malakas ka. Kung magpapatuloy tayo, magtatapos ito sa pagkatalo ng magkabilang panig. Mas mabuting tanggapin mo na lang ang nauna mong kasunduan. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng diamond sand at aalis na ako. Nagpalitan ng tingin ang tatlo. Ayaw ni na Abigail at Trent na masaktan ang Hell Valley at tumango. Nagpakita si Ethan ng isang mabait na ngiti, sige, gawin na natin ang kasunduan. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bato. Binawi ng ikapitong matanda ang kanyang sandata at lumipad patungo kay Ethan. Nang 10 metro na ang layo nila, biglang kumislap ang kanilang mga mata na may balak na pumatay. Mamatay ka, batang to. Tapusin mo siya. Kasabay nito, sumigaw ang ikapitong elder at ibinunyag ang kanyang malademonyo na kayamanan at inihagis ito kay Ethan habang ang huli ay nagsenyas ng kamay. Nagbanggaan ang apoy at ang kadena ng alupihan. Nagulat sina Trent at Abigail. Kahit hindi nila naabot ang unang sagupaan, agad silang nagpadala ng kidlat at hampas ng hangin patungo sa matanda. Hindi nakaiwas ang ikapitong elder at kinailangang sirain muli ang kanilang mga atake gamit ang kanyang kadena, ngunit napilitan din siyang umatras sa kalangitan. Nang tumingin ang matanda kay Ethan, namula ang mukha nito dahil sa galit, bastos, sino ang maniniwala sa iyo? Hihihi, kailangan may kilala ang isang demonyong cultivator. Ngumisi si Ethan. Nasaksihan ito ni na Abigail at Trent ng walang malay. Sino ba sila? Mas kasuklam-suklam ang isa kaysa sa isa. Wala ni isa sa kanila ang dapat pagkatiwalaan. Iisa lang ang nasa isip nilang dalawa simula pa noong una, ang pumatay. Napakasama nila, Taxil, at Tuso. Kung nagtiwala lang sana ang isa sa kanila, malamang patay na ang panig nila ngayon. Napasinghap ang dalawa sa kaisipang ito at napatingin kay Ethan. Salamat sa Diyos, mayroon tayong isa na kasing sama at kasing tuso sa atin. Kung hindi, siguradong patay na tayo. 64. Kailangan ko munang kumalma. Huminga ng malalim ang ikapitong elder at sinuri ang lugar ng nakakunot ang noo. Natuklasan niyang nagiging sakit ng ulo ang pagbangon ni Diamond Sand, at nang malaman niyang nakapasok ang tatlo sa pangalawang lugar, kinumpirman niya ito. Dahil sa kanyang karanasan, madali niyang natuklasan ang kanilang maliit na cultivation. At dahil ang pinakamataas sa kanila ay ang ikapitong layer ng bone tempering stage, hindi ito naiiba sa pagpiga ng 3 insekto. Ang hindi kapanipaniwala, isa sa kanila ay may malalim na kaalaman sa mga array kasama ang tuso na pag-iisip, hindi tulad ng isang padalos-dalos at ignorante na binata na inaakala niya. Ito ang humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil nagtutulungan ang tatlo para kontrolin ang hanay, hindi siya kailanman makakapanalo. Gayunpaman, may naisip siya at ang kanyang mga matang parang lawin ay kumislap ng may masamang hangarin. Ikaw ang ikatlong batang binibini ng Baker clan. Hindi pinansin ng ikapitong nakatatanda si Ethan at nagpalit ng target, habang nakangiting sinusuri si Abigail, naaalala kong nakita kita 5 taon na ang nakalilipas. Bata ka pa noon. Nako, naging isa ka ng mabuting babae. Kumabog ng husto ang puso ni Abigail at yumuko siya para iwasan ang matalim nitong tingin. Sumigaw si Ethan, ikapitong nakatatanda, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng harapan. Huwag kang maglibot para takutin ang mga babae. Ngunit hindi inalis ng ikapitong matanda ang tingin kay Abigail, Abby, bakit mo ako kinakalaban? Ang Baker clan ay isang basalyo ng Hell Valley. Palagi naming inaalagaan ang Baker clan mo. Ngunit narito ka, gumagamit nito. Kumislap ang kanyang mga mata sa matinding pagpatay habang nagsasalita. Nanginig si Abigail at hindi na niya mapigil ang mag-sign up. Alam ni Ethan na pinagbabantaan ng ikapitong nakatatanda si Abigail kaya't nagmadali siyang sabihin, umatake. Pinagsabay nila ni Trent ang kanilang mga senadoryas ng kamay, naglabas ng kidlat at apoy sa ikapitong nakatatanda. Ngunit si Abigail ay nalilito pa rin, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Naisip ni Trent, nako, nag-aalala si Abigail para sa kanyang angkan at walang ganang lumaban. Kung wala ang tulong ng hangin, magkakaroon ng matinding pagbaba ng kapangyarihan. Ang ikapitong elder ay nakikipaglaban sa isang psikolohikal na labanan, at nauunawaan ang kahinaan ng tatlo. Nagsanib puwersa ang apoy at kidlat habang papalapit ito sa matanda, ngunit ang kanyang cade ng alupihan ay lumipad lamang patungo rito at ang pag-atake ay natigil. Ang ikapitong matanda ay nakatayong hindi gumagalaw sa kalangitan habang sina Ethan at Trent ay dumura ng dugo. Hahaha, mas mabuti yan. Tumawa ang ikapitong matanda, Abby, tama ang desisyon mo. Ang mga batang ito ay maghuhugas ng kamay dito at aalis dito, habang ang iyong angkan ay mananatili magpakailanman. Tiningnan ni Ethan ang nanginginig na si Abigail at hinimok, Abby, huwag kang makinig sa matandang kambing. Kilala ka niya at wawasakin niya ang angkan mo sa anumang paraan. Ang tanging paraan para mailigtas ang Baker clan ay ang patayin siya ngayon din. Tandaan mo ang sinabi ko, ang Thunder Flame Gale Array ay nangangailangan ng 3 tao para magtulungan at hanggat magkakasama ang 3, kahit isang eksperto sa Profound Heaven ay hindi makakatakas. Isa na namang panginginig ang dumampi sa mahinang katawan ni Abigail at ngayon ay nakatayo na siya ng hindi gumagalaw. Natakot siya sa mga sinabi ng ikapitong nakatatanda ngunit sa wakas ay nakabawi na siya. Ngumisi si Ethan at sumigaw, kung nabubuhay ang matandang kot na ito, wala na ang angkan ninyo. Bang! Umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga salita nito at sa unang pagkakataon ay itinaas ni Abigail ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang balak na pumatay habang walang tigil siyang bumubulong, hindi siya maaaring umalis. Kailangan niyang mamatay, kailangan niyang. Ma'am *T*Y. Umungol si Abigail sa huling salita at tinapos ang senadorias ng kamay. Isang berdeng panther ang umungal sa likuran niya at mabilis na tumakbo patungo sa ikapitong nakatatanda, 10 beses na mas malakas kaysa dati. Nataranta ang matanda, napansin ang tunay na kapangyarihan ng hanay sa mga kamay ni Abigail. Mula sa simula, ginamit ng 2 batang lalaki ang lahat ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa akin, ngunit hindi niya ginawa. Si Abigail ay isang mabait at mahinahong tao, hindi handang pumatay kahit ng kanyang kaaway. Ngunit ang mga salita ng ikapitong matanda ay tumatak sa kanyang mahinang puso na malapit na siyang mawala ng gana sa pakikipaglaban. Noon siya ginaising ni Ethan at sinindihan ng apoy. Ang dissonance sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Para protektahan ang kanyang angkan, si Abigail ay naging malamig at walang pakiramdam na parang isang manggagapas. Handa niyang gawin ang lahat para masigurong mamamatay ang matandang lalaki rito. Ngumiti sina Ethan at Trent at naglunsad ng kani-kanilang mga pag-atake. Nagsanib puwersa ang apoy, hangin, at kidlat sa kanilang pinakamalakas na paraan upang makabuo ng isang napakalakas na atake na nagbanta na lumunin ang ikapitong nakatatanda. Maging ang kalmado at kalmadong ikapitong nakatatanda ay nagsimulang makaramdam ng takot. Dali-dali niyang itinaas ang kadena ng alupihan at pinagalitan. Bang! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong ikalawang lugar at tila gumuho maging ang kalangitan. Tumakas pa nga ang ilang mga espiritual na halimaw sa ika-4 na antas. Ang ikapitong matanda, na nahuli sa gitna, ay pinasabog ng 12 metro, nasunog ang kanyang buhok at balbas habang dumudura ng dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dugo ay sumangga bago pa man ito dumampi sa lupa. Patunay iyon ng tindi ng ataking tumago sa kanyang mga panloob na organo. Dahil sa matinding sugat, isa na lang at patay na siya. Sa unang pagkakataon, hinihingal ang ikapitong matanda sa takot sa kanyang mga mata. Hindi niya maisip na ang babae lang ang kailangan para mapatalsik ang hanay para mailabas ang buong lakas nito. Pero naunawaan niya na hindi na niya kayang tiisin pa ang mga ganitong pag-atake. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Abby, Trent, humanda kayo. Tatapusin natin siya. Tumawa si Ethan habang nagsenyas muli ng kamay. Ngunit isang berdeng panther ang biglang sumuntok sa kanya at kay Trent. Ang tanging nakita lang ni Ethan ay si Abigail na nababaliw at gumagawa ng mga senyales habang nagwawala, kailangan niyang mamatay, kailangan niyang mamatay. Naku, nawala na sa sarili ang babaeng ito.
Nagawa ko siyang pukawin, pero ngayon ay masyado na siyang nawala ng pag-asa. Ang tanging nasa isip niya ay patayin ang matandang kambing kahit pa hindi niya pinapansin ang pakikipagtulungan sa kanyang mga kakampi. Nililimitahan ng kanyang aksyon ang kapangyarihan ng hanay. Napansin ng ikapitong matanda ang kahinaang ito at ngumiti habang sinusugod si Abigail. Isang Wind Panther lamang ang kanyang kaharap, at kung wala ang dalawa pang elemento, madali niya itong malalampasan. Sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kadena ng alupihan, wala na ang Panther. Tulungan mo agad si Abby. Natarante si Ethan habang nagsenyas ng kamay kasama si Trent. Muling dumating ang kidlat at apoy sa ikapitong elder. Ngunit ang kawalan ng kooperasyon ay nawala ng kalamangan sa hanay at madali itong naharap ng ikapitong nakatatanda. Inihagis niya ang kadena ng alupihan, inalis ang istorbong ito at humarap kay Abigail. Pero lumubog siya sa isipan, gumagawa ng mga senadoryas ng kamay. Sumanghal ang ikapitong matanda at hinawakan ang leeg niya, iniangat siya mula sa lupa. Nagsimulang mawala ng hininga si Abigail at bumagal ang kanyang mga kamay. Baliw na babae, muntik mo na akong mapatay. Isipin mong swerte ka dahil may silbi ka pa, kung hindi ay napatay na kita. Abby. Tumayo sina Ethan at Trent nang may pag-aalala. Pinagtawanan sila ng ikapitong nakatatanda, ano nga ba ang tawag sa inyong mga batang yan? Mag-ingat kayo, aayusin ko kayo maya-maya. Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao. Ubo, ubo, ubo. Umubo si Abigail habang nakatingin kay Ethan nang may nagmamakaawang mga mata, patayin mo siya, huwag mong hayaang saktan niya ang aking ama. Hihihi, ang galing naman ng nagdadalang tao mong anak. Iniisip mo pa rin ba ang tatay mo? Sayang at walang paraan ang dalawang batang ito para patayin ako. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong tuluyan kong lilipulin ang Baker clan. Kumislap ang mga luha sa mga pisngi ni Abigail. Sumakit ang puso ni Trent at umungol sa galit, matatanda ng Hell Valley, alam ba ng isa sa mga kasing taas mo kung gaano kahihiyan ang magtaas ng kamay sa isang babaeng walang kalaban-laban? Hihihi, walang tinatawag na kahihiyan sa bokabularyo ng isang demonyong cultivator. Humagalpak ang ikapitong elder at humarap kay Ethan, Brat, katulad ka lang ng matandang ito, pinupukaw ang kagustuhan ng babaeng ito na lumaban sa ilang salita lang. Tatanggapin na sana kita bilang disipulo ko kung hindi lang dahil magkaaway tayo. Sinaktan mo ang kaibigan ko, kaya dapat kang mamatay sa kamay ko. Walang kapintasan ang tono ni Ethan, Trent, humanda ka ng umatake. Pero Abby. Si Abby. Pumayag din. Kumislap ang mga mata ni Ethan nang may matalim na tingin. Nanlamig si Trent habang nakatingin kay Ethan, pagkatapos ay nakita ang nagmamakaawang mga mata ni Abigail at bumantong hininga. Kailangang mamatay ang matandang ito, kung hindi ay papatayin niya ang Baker clan at hindi kailanman makakatagpo ng kapayapaan si Abby, kahit sa kamatayan. Sumigaw si Trent habang gumagawa ng mga senadoryas ng kamay. Umungol ang dragon ng kidlat habang nilalapitan nito ang ikapitong nakatatanda. Sumigaw din si Ethan, gamit ang kanyang pulang mga mata, at ibinoka ng Phoenix sa likuran niya ang mga pakpak nito. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihang nagawa nilang ilabas sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan. Ngunit sa lahat ng ito, ang sagot ng ikapitong matanda ay paghamak, nalaman ko na ang hanay na ito. Kung walang hangin, wala kayong dalawa. Nagngalit si Trent. Mawawala ba ang ating buong lakas na pag-atake? Matatapos ba natin ang ating katapusan sa kanyang mga kamay? Bukod pa rito, mapapahamak ang angkan ni Abby. Pero ngumiti si Ethan nang may masamang tingin, sino ang nagsabing kulang tayo sa hangin? Gumalaw ang kanyang mga kamay sa mga karatula at ang ikapitong elder ay nilamon ng buhawi, na naging dahilan upang ang kanyang paligid ay maging isang kulungan ng hangin. Pagkatapos ay dumating ang dragon na kidlat at ang phoenix na apoy. Bang! Naghalo ang apoy at kidlat, sumabog sa isang kamangha-manghang paraan ng tumama sa buhawi, na sinunog ang lahat ng nasa loob. Ang pagpapakitang ito ng kapangyarihan ay doble ang lakas kaysa sa kanilang pinakamahusay na pag-atake. Sa pagkakataong ito, dapat ay patay na ang matanda. Pinagmasdan ni Trent ang lahat ng hindi niya alam, paano? Ano? Paano lumitaw ang hangin?
Ngumiti si Ethan, hindi tulad ng isang taong nawalan ng kaibigan, sabi ko na sa iyo dati na hindi ko kayang kontrolin ang hanay ng mga nasa ikalimang baitang ng mag-isa at kailangan nating tatlo ang magtulungan, di ba? Aba, nagsinungaling ako. Naunawaan ka sana ng ikapitong elder na iyon at hindi ko siya malilinlang sa huli. Ano, lahat? Kasinungalingan lang. Nauutol na sabi ni Trent. Ngumiti si Ethan, ang Insidious Demon ay higit pa sa matalas, siya ang pantas ng Hell Valley. Kung lalabanan ko siya ng mag-isa, tiyak na matatalo ako. Kaya inayos ko na kayong dalawa na tumulong sa akin sa pagkontrol sa hanay at pagtulong sa pagtitipid ng kapangyarihan. Ngunit hindi ito naging walang kahinaan. Kailangan nating tatlo na magtulungan ng buo upang mailabas ang pinakamalaking kapangyarihan nito. Dahil siya ang Insidious Demon, madali niya itong matutuklasan at tatangkaing patayin ang pinakamahina sa amin. Malinaw na si Abby ang taong iyon at aatakihin niya ito. Pero hindi niya kailanman maiisip na si Abby ang pain na inihanda ko para sa kanya. Kaya, nahulog siya agad sa bitag ko. Sinasabi mo bang plano mo nang sumuko kay Abby simula pa lang? Napasinghap si Trent. Pakiramdam ni Ethan ay parang estranghero siya. Naaalala pa rin niya kung paano sumigaw si Ethan kay Abby, wala akong iiwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng katwiran. Isang pag-arte ba ang lahat? Anong problema mo dyan? Nakangising sabi ni Ethan, hindi ba't sinabi mong iwan si Abby at tumakas, isa siyang pabigat. Naisip ko lang ang mas angkop na paggamit ng pabigat na ito. Kumusta naman ang pangako mo sa kanya? Napalunok si Trent, nabalitaan kong nangako ka kay Abby na dadalhin mo siya sa labas ng lungsod. Kumaway si Ethan, pareho lang ang resulta, buhay man o hindi. Nang makita ang casual na kilos ni Ethan, nakaramdam si Trent ng pamamanhid at panlalamig sa kanyang gulugod. Matapos ang mahigit isang buwang pagtatrabaho, akala niya ay medyo naiintindihan na niya ang ugali ni Ethan. Pero ngayon, parang nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Ang gayong labis na kalupitan ay nagpedama sa kanya, isang ikapitong patong ng bone tempering expert, nang higit na takot kaysa sa pagharap sa isang radiant stage expert. Ngunit may tawanan na nagmula sa gitna ng kulungan na puno ng kidlat at unos. 65. Hahaha, bata, katulad kita. Makasarili, malupit, walang puso, at hindi mag-aatubiling gamitin ang sarili mong mga tauhan. Kahit ako ay medyo natatakot sa iyo. Bang! Ang kulungang may malalakas na kidlat ay lumipad ng may malakas na ingay at ibinunyag ang nakakatakot na kangiting ikapitong matanda. Ngunit ngayon ay may hawak na naman siyang isa pang kadena ng alupihan, ang isa ay itim. Ang dalawang kadena ay bumuo ng isang hilak sa paligid niya na nagligtas sa kanyang buhay mula sa kakilakilabot na pag-atake. Ngunit kahit na ganoon, ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng paso, at makikita pa ang buto sa ilang bahagi habang tumatagas ang dugo. Halata na nakaligtas siya dahil sa mga kaidnang ito. At laban din iyan sa tunay na kapangyarihan ng Thunder Flame Gale Array. Matapos dumura ng nagliliyab na dugo, napabuntong hininga ang ikapitong elder, ngunit ang kanyang masamang tingin ay hindi kailanman umalis kay Ethan kahit isang sandali. Bata, lagi akong mabilis makaintindi ng mga bagay na may kinalaman sa mga kaaway ko saan man ako magpunta, pero ngayon muntik mo na akong mapatay. Aaminin ko, ngayon lang ako nakakilala ng ganito kakakilakilabot na batang to sa buong buhay ko. Tumingin si Ethan at nakita si Abigail na walang malay sa paanan nito. Ngunit hindi pa ito patay. Marahil ay pinrotektahan siya ng chain helix tulad ng pagprotekta nito sa matanda. Pero parang wala namang pakialam si Ethan kung buhay pa siya o patay. Nanatili lang siyang nakatitig sa itim na kadena ng alupihan, mayroon ka pa bang ibang kayamanan ng demonyo para sa ikaapat na baitang? Hihihi, dati isa lang ang meron ako. Pinagsama ng ikapitong nakatatanda ang dalawang kadena ng alupihan upang bumuo ng isang itim at puting kadena, ang kayamanang demonyong ito ng ikaapat na baitang, ang mga cade ng yin-yang ay iisang katawan. Karaniwan akong umaatake gamit ang cade ng yang at ginagamit ang cade ng yin upang patayin ang aking kaaway sa tamang oras. Ngunit upang iligtas ang aking sarili ngayon, pinilit mo akong ibunyag ang aking cade ng yin. Dapat mong ipagmalaki iyon.
Kahit ang mga eksperto sa Profound Heaven ay nalalaman lamang ang katotohanan sa sandali ng kanilang pagkamatay. Nagngalit si Ethan, bagay na bagay sa iyo ang titulong Insidious Demon. Handa kang magtiis ng matinding sugat para lang maitago ang galaw na ito. Pero syempre, umubo ng dugo ang ikapitong matanda ng 2 beses ngunit nanatili pa rin ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, dahil puno ng mga kasinungalingan at tukana ang mundo, mas gusto kong itago ang pinakamalakas kong galaw. Kaya naman laging nagtatagumpay ang mga tukana ko habang nabibigo ang mga laban sa akin. Pero ngayon ang exception. Kumislap ang mga mata ng ikapitong matanda at inihagis ang Cade ng Yang kay Ethan at ang Cade ng Yin kay Trent habang umuungal ito, sayang at wala ka ng mga panlilinlang at hindi mo ako matatalo. Hindi ako sang-ayon. Ngumisi si Ethan at nagsenyas ng kamay, dahilan para lumipad ang isang madugong liwanag mula kay Abigail patungo sa ikapitong nakatatanda. Malubhang nasugatan ang matanda at malayo ang mga kadena. Pinagmasdan siya ni Ethan na parang lawin para lang malaman kung mayroon din siyang nagtatanggol na kayamanang demonyo. Sa ganitong paraan, magagamit niya ng husto si Blood Infant. Sa kanyang kaawa-awang kalagayan, kung makakapasok si Blood Infant sa ikapitong Elder, siya ay magiging pino ng walang paraan para lumaban. Ito ang tunay na galaw ng pagpatay ni Ethan. Kahit ang kulungan ng Thunder Flame Gale ay ginamit lamang bilang pain upang maipakita ang lahat ng barahan ng Elder. Hindi makapaniwala si Ethan na ang isang lalaking kilala sa pagiging Insidious Demon ay walang nakatagong paraan para iligtas ang kanyang sarili. Demonyong nilalang. Sa kabilang banda, nagulat ang ikapitong matanda sa madugong liwanag. Naunawaan na niya ngayon kung ano talaga ang balak ni Ethan nang sabihin niyang si Abigail ang pain. Hindi lang ito para mahuli siya sa kulungan ng Thunder Flame Gale kundi para rin itago ang isang pamatay na galaw. Sa sobrang lapit niya rito, wala siyang paraan para makaiwas. Kinailangang humanga ni Insidious Demon ang tuso ni Ethan dahil sa pagtalo niya sa bawat pagkakataon. Umasa si Ethan ng tagumpay habang nakangiti, tapos na, ikapitong nakatatanda. Ito ang laban ko. Biglang tumagos ang Cade ng Yang ng ikapitong matanda sa dibdib ni Ethan. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Isang malaking butas ang naiwan sa kanyang katawan, na may mga piraso ng kanyang puso kung saan-saan. Imposible ito. Tiwala si Ethan na makokontrol ng Blood Infant ang ikapitong Elder kapag pumasok na ito sa kanya, at mapipigilan din ang atake ng Yang Chain. Pero ang totoo, hindi tumigil ang kadena. Naramdaman pa nga ni Ethan na nalalanta ang kanyang mga organo at nawala ng lakas. Hindi ito sanhi ang kadena, kundi ng pinsala ni Blood Infant. Nagsusuka ng dugo, gulat na pinagmasdan ni Ethan ang Blood Infant na nakasabit sa likod ng ikapitong nakatatanda. Isang kislap ng pilak ang nagpakita ng isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Blood Infant. Yaman ng demonyo mula sa ikatlong baitang, Twisted Needle. Ngumisi ang ikapitong nakatatanda kay Ethan at hinaila pabalik ang Twisted Needle sa kanyang siko. Natamba si Blood Infant at napaluhod si Ethan. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na natalo na siya. Bang! Isang tunog ang narinig mula sa gilid, nagpumigla si Trent para sa kanyang buhay ngunit ang Cade ng Yin ay tumama sa kanyang dibdib at ngayon ay dumudura na siya ng dugo. Dahil sa kanyang espiritual na baluti kaya siya ay humihinga pa rin. Hindi pinansin ng iba, mahinahong naglakad ang ikapitong nakatatanda papunta kay Ethan. Bata, kilala ako bilang ang demonyong lihim. Paano ako magagawang malampasan ng sinuman? Pinagmasdan ng ikapitong matanda ang naghihingalong si Ethan, magaling ka, napakagaling mo. Ang mga pukana mo ay nakakaramdam pa nga ng takot. Sa loob ng 1 o 2 dekada, magiging isang mahusay kang demonyong tagapagtatanim. Kahit ang numero 1 pantas sa tiyanyo ay hindi maihahambing sa iyo. Sayang at hindi ka mabubuhay ng ganito katagal, dahil natatakot ako, natatakot sa kung ano ang kahihinatnan mo. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin ng ganito. Malapit na niyang ilapat ang pangwakas na suntok, maaaring mamatay ka sa kamay ko, pero huwag kang sumama ang loob. Pareho lang ang ating katusuhan, pero mas malakas ako.
Sa harap ng tunay na kapangyarihan, lahat ng palilinlang, lahat ng pamamaraan ay walang saysay. Ang palad ng ikapitong matanda ay nagmula sa itaas at narinig pa ni Ethan ang sipol ng hangin. Ayaw pa niyang mamatay, pero wala na siyang natitirang laban. Ang pagkatalo ay isang pagkatalo, maging sa kapangyarihan o sa katusuhan. At ang matatalo, ay mamamatay. Ngunit napakarami niyang gustong gawin. Ano na? Wala talagang pagpipilian ang natalo simula pa lang. Ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim si Ethan at nawala ng malay. Umungol. Isang biglaang dagandong ang yumanig sa buong bundok ng Beastland at ang palad ng ikapitong Elder ay huminto 1 pulgada sa itaas ng ulo ni Ethan. Kasabay ng dagandong, isang alon ng apoy ang dumating at nilamon ang lahat. Nilamon nito ang mga puno at nag-iwan ng mga walang laman na balat. Nagulat ang ikapitong matanda. Habang nakatingin sa ikatlong lugar, nag-aalinlangan siyang nagtanong, bakit papunta ang halimaw na ito sa pangalawang lugar? Tumingin muli sa walang pag-asang tatlo, nagngalit siya ng ngipin at tumakas, kahit hindi pinansin ang diamond sand. Maya-maya ay sumunod ang huni ng ibon at dumilim ang kalangitan. Isang malaking pakpak ng ibon ang lumipad sa itaas, tinatakpan ang lupa. Nanginig ang mga espiritual na halimaw sa kanilang mga kuweba. Nagliyab ang pakpak ng malaking ibon sa kulay asul, at ang bawat pagaspas ay nagpapadala ng mga kislap sa lahat ng dako. Saan man dumapo ang mga kislap, tinutupok ng apoy ang lahat ng ito hanggang sa wala. Ang dating luntiang kagubatan ay naging abo na lamang matapos lumipas ang ibon. Kahit mga buto ay wala nang natira mula sa ika-4 na antas ng mga espiritual na halimaw na naantig ng apoy. Lumipad sandali ang malaking ibon pagkatapos ay umalis, ngunit wala na ang kagubatan sa ilalim nito. Si Ethan at ang dalawa pa ay walang malay na nakahiga sa mga abo. May ilang mga espiritual na halimaw na dumaan ngunit nang matagpuan silang patay, umalis sila. Sa katunayan, salamat sa energy concealing peel na nagtago ng kanilang mga aura. Ubo, ubo, ubo. Kasabay ng mahinang ubo, pilit na idinilat ni Abigail ang kanyang mga mata, ngunit gulat na gulat ang bumalot sa kanyang puso. Bakit wala na ang kagubatan at abo na lang ang natira? Hindi magagawa ito ng ikapitong matanda. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid para hanapin sina Ethan at Trent at nakita niya silang nakahiga at walang malay. Si Ethan ang may pinakamalalang pinsala, ang pagdurugo mula sa butas sa kanyang dibdib. Hindi na siya masyadong malayo sa huling hininga niya. 66. Kuya Kindstone. Napasigaw si Abigail at inikot ito paarap para makita ang sugat sa dibdib na kasing laki ng kamao na tumatago sa kanyang likod. Namutla ang kanyang mukha sa bawat segundo at bumaba ang kanyang lagnat. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Abigail at kasabay ng kanyang nag-aalalang boses ay bumagsak, Kuya Kindstone, gumising ka, gumising ka. Marahil ang mahinang luha o ang walang humpay na pagsigaw sa kanyang mga tainga ang dahilan kung bakit namula si Ethan. Kuya Kindstone, gising ka na. Natuwa si Abigail. Iginalaw ni Ethan ang kanyang mga labi ngunit masyadong mahina siya para makapagsalita. Habang pinagmamasdan ang mukha nitong puno ng luha, huminga ng malalim si Ethan at itinuro ang huling patak ng kanyang enerhiya, ngunit agad na nanghina ang kanyang kamay. Napansin ni Abigail ang kilos ng lalaki at nakita ang blood infant na naliligo sa dugo. Gusto mo bang ihatid ko na lang? Tanong niya. Mahinang kumurap si Ethan, ang tanging magagawa niya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Lumapit si Abigail sa blood infant at agad itong bumalik dala ang kanyang mga bisig. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa butas sa dibdib ni Ethan. Namula si blood infant at bumalik sa katawan ni Ethan. Bumantong hininga siya nang bahagyang bumuti ang kanyang kutis. Magkapareho ang buhay nila ni Blood Infant, kaya naman mas mahalaga ang sugat nito kaysa sa sarili niyang pinsala. Hanggat maayos ang kalagayan ni Blood Infant, hindi mahalaga ang kanyang matinding sugat. Ngunit ngayon, ang buhay ni Blood Infant ay nakasabit sa isang hibla. Kung wala ang kanyang blood essence, panandalian na lamang niya itong mapapanatiling buhay. Mas malala rin ang kanyang kalagayan at wala siyang paraan para mailigtas ito. Ngunit nang maligtas si Blood Infant, bumalik ang kaunting enerhiya sa kanya. Bidugo.
Paus na bulong ni Ethan. Sandali ang tumigil si Abigail, saka hiniwa ang kanyang palso gamit ang isang punyal at inilapit ang kanyang kamay sa mga labi ni Ethan. Tumulo ang dugo ng babae sa bibig ni Ethan at unti-unti siyang nakabawi ng kaunting enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Abigail at mitipa ng bahagya. Pero biglang kinagat ni Ethan ang palso niya, sinipsip ang dugo palabas. Nilabanan ni Abigail ang sakit at hinayaan siyang busog. Lumipas ang oras ngunit hindi nabawasan ang gana ni Ethan. Namutla ang mukha ni Abigail at nahihilo pa. Alam niyang dahil iyon sa pagkawala ng dugo pero hindi niya ito pinigilan. Nang sa wakas ay bumitaw si Ethan at huminga ng malalim, nakita niya ang maputlang mukha ni Abigail at nakaramdam ng pagkalito. Salamat. Nagkaroon na ngayon ng lakas si Ethan para magsalita, salamat sa dugo. Ngumiti si Abigail. Nanghihina siya ngunit ang kanyang ngiti ay tila nakakabighani kay Ethan. Nang maalala ang kanyang nakaraang ginawa, nagsimulang makaramdam ng pagkakasala ang kanyang puso. Sa isang pag-iisip, isang asul na bote ang biglang sumulpat sa kanyang kamay. Abby, ito ay mga table tas na pangprotekta sa puso para sa ikatlong baitang. Bigyan mo ako ng isa, kunin mo ang pangalawa at ibigay mo ang pangatlo sa bata kung hindi pa siya patay. Tumanggaw si Abigail at ibinigay ang unang tableta kay Trent. Tiningnan niya si Trent at nakitang buhay ito. Dahil sa tuwa, pinakain niya ito ng tableta ngunit nailigtas niya ang sa kanya. Nakahiga si Ethan sa lupa ngunit malinaw ang kanyang puso, Abby, nasaktan ka rin. Bakit hindi mo iniinom? Umiling si Abby, kamot lang yan. Masyadong mahal ang tabletang ito at mas mabuting gamitin ito sa inyong dalawa. Hahaha, wala naman. Galing pa rin yan sa Veiled Dragon Pavilion, kaya huwag kang mag-alala. Ngumiti si Ethan. Pumunta siya sa Beastland Mountain Range na handa, hindi lang dala ang mga Spirit Stone kundi pati na rin ang mga tableta. Dahil ang pamilyang Imperial at ang Veiled Dragon Pavilion ang nagbibigay sa angkan ng luho ng mga gamit, mayroon siyang lahat maliban sa mga tunay na bihirang tableta. Ang ilan sa kanyang mga tableta ay isang bagay na hindi matatagpuan kahit sa buong Imperyong Tianyo, pinino ng aking tunay na pagkatao. Hindi ko inakalang magagamit ko ang mga ito ng ganito kabilis. Abby, kunin mo na, sa iyo na. Isang sanggit ang narinig at lumingon si Abigail kay Trent. Mas malala na rin ang kanyang panghihina, hindi naman siya nanganganib sa buhay tulad ni Ethan, pero hindi siya makagalaw ng maayos. Kakailanganin niya ng 3 hanggang 5 buwan para gumaling. Hindi makagalaw si Ethan pero hindi rin siya makagalaw. Gayunpaman, hindi naman ganoon kataas ang takot niya kay Ethan at sinabi niya ng may paos na tono, Abby, gusto ka nang gamitin nitong Kuya Kindstone bilang pain simula pa lang. Ito ang tamang pakay niya. Nang ibunyag ni Ethan ang kanyang plano, wala na siyang malay sa pagsabog ng kulungan na may malakas na kidlat. Ngunit nang marinig ito, nagulat siya at tumingin kay Ethan nang may pag-asang itatanggi nito. Ayaw niyang maniwala na si Brother Kindstone na nanatili sa tabi niya ng mahigit 1 buwan, ay magiging napakalupit para itapon siya palayo. Umasa siyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, napabulaan na ni Ethan ang mga pahayag ni Trent. Ngunit nanatiling tahimik si Ethan, at ang malamig nitong mga mata ay tumangging makipagtitigan sa kanya sa unang pagkakataon. Habang tumutulo ang mga luha, pilit na binabawi ni Abigail ang kanyang kalungkutan, ngunit ang kanyang puso ay parang sinasaksak ng kutsilyo. Hindi niya namalayan kung kailan, pero malaki ang kahulugan ni Ethan para sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng puot dahil sa pagpapalaya sa kanya, kundi ng sakit. Nang maramdaman ang kanyang sakit, nag-alinlangan si Ethan, Abby, ako. Ayos lang, hindi mo na kailangang sabihin pa. Pinunasan ni Abigail ang kanyang ilong at pinilit na ngumiti, alam kong matapang at matalino si Brother Kindstone na sunod ang lahat sa plano mo. Sigurado akong hindi pagkakaunawaan lang iyon. Inikat niya ang ulo niya at umalis, maghahanap ako ng mga sanga at gagawa ng stretcher. Hindi tayo maaaring manatili rito. Habang pinapanood siyang lumalayo na parang walang nangyari, tinaas ni Trent ang isang kilay, Hoy, Abby, patatawarin mo ba siya ng ganoon na lang? Nasaktan siya at hindi makagalaw. Ngayon na ang pagkakataon mo para makaganti. Ngunit hindi bumalik si Abigail.
Gusto sanang sumigaw muli ni Trent pero sumanghel si Ethan, "Isip mo. Kung gusto mong mamatay, magtanong ka lang. Humph, mas malala pa ang kaya mo kaysa sa akin, tingnan natin kung susubukan mo." Matigas ang mukha ni Trent ngunit kinagat ng takot ang kanyang puso dahil sa lantad na balak pumatay na nakabalot sa mga salita ni Ethan. Nang makita mismo ni Ethan kung paano nakipaglaban ang ikapitong nakatatanda, alam niya ang kakilakilabot na maaaring idulot ni Ethan. Sa kabila ng pagkatalo, nakipaglaro pa rin si Ethan sa demonyong iyon sa ganoong estado. Nakaramdam siya ng takot at puot para kay Ethan. Puot sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang walang pakiramdam na puso at takot mula sa kanyang tuso na pag-iisip. Ngunit isang bagong pakiramdam ang nanag sa kanilang dalawa, isang bagay na hindi pa naramdaman ng henyong disipulo ng Sword Marquis Abode, ang pagkamangha. Hindi nagtagal ay bumalik si Abigail dala ang kahoy at gumawa ng dalawang stretcher. Nang mailagay niya ang mga ito sa bawat isa, gusto sanang humingi ng tawad ni Ethan ngunit nilunok niya ang mga salita nang makita niyang iniiwasan siya nito. Ugong. Kasabay ng isang kulog at pagkulog, nagsimulang bumuhos ang ulan sa maputlang kagubatan at nakatulong sa paglaki ng mga panla. Itinali ni Abigail ang mga stretcher gamit ang lubid at naglakad sa putikan. Dahil sa malakas na ulan, sa bako-bakong daan sa bundok, at sa pagkawala ng dugo, paulit-ulit siyang natamba. Ngunit nagpatuloy siya na parang makina, hinihila sila pasulong. Hindi nagsalita ang tatlo sa buong oras. Maging ang mga reklamo ni Trent tungkol sa paghihiganti ay natahimik. Lalong lumalala ang pakiramdam ng dalawa habang nakikita nila ang maputlang mukha ni Abigail habang hinihila niya sila. Si Trent ang unang bumanggit na itinakwil niya ito dahil sa pagiging mahina. Mas lalo pang tumanggi si Ethan sa ideya ng may dignidad, ngunit di nagtagal ay itinapon na lamang siya bilang pain. At ngayon, ang dalawa ay nasa matinding kagipitan, walang silbi sa mga darating na buwan. Ngunit ang puso ni Abigail ay nanatiling matatag at matatag, hindi sila pinabayaan. Nabibigatan ng dalawa sa malaking utang na loob nila sa kanya. Paano natin ito mababayaran? Sa maputik at madulash na daan sa bundok, isang umbok ang lumitaw at bumungad ang burrowing mouse. Tumakbo ito patungo kay Abigail pagkalabas nito. Ngayong nakita niya ang batang lalaki, bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, simula nang mawala ito nang malaman niya ang pagtataksil ni Ethan. Dahil sa takot na magdusa ang mga nilalang, itinaboy niya ito palayo bago ang kanilang laban sa ikapitong nakatatanda. Ngunit ngayon ay bumalik ito. Tumatalon-talon ang batang lalaki sa paligid ng kanyang binti sa tuwa at pagkatapos ay nauna na sa kanya. Nahulaan ni Abigail na nagtuturo ito ng daan kaya hinailan niya ang mga stretcher papunta sa isang kuweba. Masaya niyang hinaila ang dalawang tao papasok sa kuweba upang sumilong sa ulan at gamutin ang kanilang mga sugat. Pero lumingon si Ethan at sumigaw sa takot, "Hindi tayo maaaring manatili rito, kailangan na nating umalis." 67. Bumaling si Abigail kay Ethan nang may panimula. Nagsalita si Ethan habang nakatingin sa mga damo sa paligid ng kuweba, "Iyan ang soothing grass. Perpekto iyan, makakatulong ito para maibsan ang pagod." "Ano ang problema doon?" tanong ni Trent. Naiinis na sabi ni Ethan, "Totoo iyan para sa mga tao, pero para sa mga espiritual na hayop, mayroon itong nakakapagpakalmang epekto na umaakit sa mga kalapit na espiritual na hayop." Nag-aalala si Trent, ibig sabihin. Patibong. Tumanggaw si Ethan, "Oo, isang bitag na ginawa ng mga mandaragit. Ang burrowing mouse ang nahila rito at dinala tayo roon. Mga sumpa, pwede mo nang ibaon ang ulo mo at tumakbo, pero tayo ang magdurusa. Bakit pa kita dinala sa anumang paraan?" Single ni Trent sa nilalang. Hindi siya kasing matapang dati, pero nasaktan na siya ngayon at wala ng lakas para labanan ang isang atake. Sa ganitong kakilakilabot na kalagayan, ang pagkahulog sa isang patibong ang huling atake. Ang makatakas mula sa ikapitong elder ngunit mamatay sa bitag ng isang halimaw ay isang bagay na hindi matatanggap ng henyong disipulong ito. Ang daga na naglilago ay tumulo ng ilang beses habang nakayuko ang ulo. Niyakap ito ni Abigail sa kanyang dibdib at marahang kinausap si Ethan, "Ano na ang gagawin natin ngayon?"
May sama siya ng loob kay Ethan pero lagi siyang humihingi ng tulong dito kapag nahihirapan. Ano pa ba? Takbo. Putol ni Trent sa kanya. Mabilis na nagtanong si Ethan, anong oras na? Tumingin si Abigail sa labas ng kuweba, ngunit natatakpan ng mga ulap ang kalangitan. Umiling siya, hindi ako sigurado, parang isang araw na ang lumipas. Nako! Seryosong sabi ni Ethan, mukhang naubos na ang energy canceling pill at madali na tayong mapapahamak. Sa palagay ko ay dumarami ang mga halimaw na pumupunta rito. Ano? Napatalon si Trent, sabi mo. Marami. Tumanggaw si Ethan, ang mga tunay na malalakas na espiritual na halimaw ay hindi yumuko ng ganoon kababa para gamitin ang trick na ito. Tanging ang mga mababang antas na espiritual na halimaw lamang ang naglalagay ng mga patibong at kumikilos ng sama-sama. Kasabay noon, kasabay ng tunog ng ulan, umalangaw-ngaw ang mga ungol ng mga halimaw, at ilang pares ng malulupit na mata ang nakatitig sa bunganga ng kuweba. Sa isang magaspang na tingin, mapapansin ang 1,000 ulo. Mga lobong uhaw sa dugo. Bamantong hininga si Ethan, tapos na tayo. Ang mga bloodthirsty wolves ay mga second-level spiritual beast pero sa dami nila, siguradong mayroon silang third-level wolf king sa kanila. Kahit ang fourth-level spiritual beast ay walang maglalakas loob na guluhin sila. Nakita ni Trent ang malabong berdeng mga mata na papalapit ng papalapit, kawawa naman ako. Siguradong naiinggit ang langit sa aking natatanging talento at gusto niya akong agawin. Nag-aalala si Abigail habang si Ethan ay may kakaiba at hindi mapakali na ekspresyon. Friend. Sabi ni Ethan, ibigay mo ang espada mo kay Abby. Abby. Hindi maintindihan ni Trent, ang Star Sword ko ay maaaring isang espiritual na sandata para sa ika-4 na baitang, ngunit ang Abby ay nasa chi condensation stage. Hindi ito sapat para harapin ang mababangas na halimaw na iyon. Binanggit niya ang pagkakaiba sa cultivation at itinoon ang tingin kay Ethan, hindi siya katulad mo, na nakikipaglaban sa mga eksperto sa bone tempering at profound heaven habang nasa chi condensation stage. Ngumiti si Ethan, hindi lalaban si Abby sa mga halimaw, kundi tataka sa kanilang pagkubkob. May kinuha siyang bote mula sa kanyang singsing ngunit wala siyang lakas para buhatin ito. Abby, inumin mo itong energy canceling pill. Mahinahong nagsalita si Ethan, gamitin mo yan para makaalis sa Beastland Mountain Range kapag nalagpasan mo na ang pagkubkob pero huwag kang pupunta sa iyong angkan. Umalis ka na sa lungsod. Naunawaan na ngayon ni Trent ang plano ni Ethan. Kaya't inilabas din niya ang kanyang Star Sword. Napakalaki ng kanilang utang na loob kay Abby, at sa puntong ito, wala na silang iba kundi mga pabigat. Nang makita ang kanilang matatag na mga titig, kinuha ni Abigail ang espada at tumakbo palabas. Parehong nagpakita ng ngiti sina Trent at Ethan, pakiramdam nila ay naibsan ang bigat sa kanilang mga dibdib. Sa ganitong paraan, masusuklian natin ang kanyang kabaitan. Kahit mamatay tayo, magagawa natin ito ng walang pagsisisi. Bulong ni Trent. Walang emosyong nagsalita si Ethan, wala akong pakialam sa pagganti ng pabor, ayaw ko lang mamatay ng ganito. Ayoko lang na patuloy akong alagaan ng babaeng ito. Humph, ang lamig naman ng loob mo. Single ni Trent. Pagkatapos ng maikling burwa na iyon, payapa na ang dalawa, hinihintay ang paglamon sa kanila ng mga uhaw sa dugo ng mga lobo. Ngunit maya-maya ay may narinig akong mga iyakan, kasunod ang pagtalsak ng dugo sa kanilang dalawa. Nang tumingin sila sa bunganga ng kuweba, laking gulat nila nang makita si Abigail na nakabantay sa pasukan. May ilang mga uhaw sa dugo na lobo na umiikot sa paligid at sinusubukang pumasok ngunit napatay niya sila. Dahil nakabantay siya at ito lang ang pasukan, napigilan ang mga lobo. Abby, anong ginagawa mo? Sigaw ni Ethan. Sumugod si Abigail at 3 pang lobo ang natamba. Lumingon siya pabalik ng may nahihiyang ngiti, kita mo, kung nakatayo ako rito, hindi sila makakapasok. Gago, puro pamatay kanyan lang yan. Wala namang pakialam ang hari ng lobo kung mamatay man sila. Sinusubukan kanyang pagurin bago kapatayin. Mura ni Ethan, pero puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Ngumiti si Abigail, ang hari ng lobo na iyon ay isang halimaw na walang pakialam sa kanyang kawan, ngunit kayo ang pinakamahalagang kaibigan ko.
Hindi ko kayo pababayaan. Nakapatay siya ng 2 pang paparating na lobo. Dahil sa pagkawala ng dugo at sa pagod sa pagpasan sa 2, nanghihina at namumutla siya. Nanginginig siya sa hangin at parang babagsak siya anumang oras. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang mga mata. Paulit-ulit na hiniwa ni Abigail ang mga bangkay ng lobo sa kanyang paanan na puno ng dugo. Basang-basa ang kanyang mga noo, hirap na hirap siyang huminga, manhid ang kanyang mga braso, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod laban sa paparating na bagyo. Habang pinagmamasdan ng mahina niyang katawan, ang mga mata ni Ethan ay napuno ng init. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ayaw niyang makita ang katapusan habang ang sakit ay bumabalot sa kanyang puso. Ethan. Sumigaw si Trent, ngayon ko lang napagtanto, pareho pala tayong mga walang hiya. Napaungol si Ethan bilang tugon. Tumingin si Trent kay Abigail na naglakas loob na lumabas at ipinikit din ang kanyang mga mata. Napasigaw si Abigail ng kagatin ng lobo ang kanyang palso nang mawalan siya ng lakas. Pagkatapos ay itinulak siya nito sa lupa. Pagkatapos ay sinunggaban ng isa pang lobo ang kabilang kamay niya. Gusto niyang bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban ngunit pakiramdam niya ay masyadong mahina siya para gumalaw. Matagal na niyang nalampasan ang limitasyon ng kanyang katawan at ngayon ay wala na siyang kapangyarihang harapin ang 2 mahihinang lobo. Hindi niya man lang maramdaman ang dugong umaagos mula sa mga sugat sa kanyang mga kamay. Alam ni na Ethan at Trent na mangyayari ito ngunit nanatiling nakapikit. Gusto nilang maligtas sa pananakit sa batang babae. Habang hinahawakan ng 2 lobo ang kanyang mga braso, ang iba ay papalapit na habang humihina ang paghinga ni Abigail. Kung kaya lang nila, tinakpan na sana ng 2 nasa kuweba ang kanilang mga tainga. Bilang pagdiriwang ng isang matagumpay na pangangaso, ang Cowan ay yumalulong at ang hari ng lobo, na 3 beses na mas malaki kaysa sa iba, ay naglakad ng may pagmamalaki sa harap ni Abigail. Dinilaan ng mga pangil nito, umungol ang hari ng lobo at ibinuka ang baba nito upang saktan si Abigail. Dahil nanlalabo na ang kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay mga malabong anyo. Nakapikit pa rin sina Ethan at Trent. Umungol. Nangakmang kagatin na siya ng hari ng lobo, isang biglaang ungol ang umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng Beastland Mountain Range. Nawala ng malay sina Ethan at Trent nang marating nila ito. Sunod-sunod na bumagsak ang 1,000 grupo ng bloodthirsty wolves, at tanging ang hari ng lobo lamang ang natigilan sa takot. Ngunit bago pa ito makaatres, isang apoy ang tumama sa mga lobo, ni hindi man lang nag-iwan ng abo. Kahit ang hari ng lobo ay hindi nakaligtas at naglaho sa mundong ito. Hindi ka panipaniwala, nakaligtas ang grupo ni Ethan ng walang pinsala, bagamat walang malay. Ethan. Maya-maya ay narinig ni Ethan na may tumatawag sa kanya at iminulat niya ang kanyang mga mata. Anong problema nitong maulap na lugar na ito? Nasaan ako? Tumingin siya sa paligid. Pero naisip niya, malubha pala ang kanyang sugat kaya paano siya makakagalaw. Biglang nagliyab ang 2 asul na apoy. Nagsanib ito upang ipakita ang isang nagliliyab na figure na nakasuot ng asul na damit na lumulutang sa itaas. Ethan ba ang pangalan mo? Narinig kong tinawag ka ng 2 bata ng ganoon. Ngumiti ang figure. Bahagyang boses niya ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang pero hindi ito halata sa hitsura niya. Naghinala si Ethan, sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Sumagot ang figure, ito ang aking nasasakupan, at ako ang nagtatanong. Ethan, bakit ka napunta sa Beastland Mountain Range? Tanong ng asul na figure. Naisip sandali ni Ethan, ang hulihin ng isang espiritual na halimaw at gawin itong aking demonyong nilalang. Anong espiritual na halimaw? Ika-6 na antas na espiritual na halimaw, Thunder Skylark. Bakit? Umikot ang mga mata ni Ethan, bakit pa, para mapataas ang aking kapangyarihan. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw at pakiramdam ni Ethan ay saysubog na ang kanyang ulo. Hahaha. Tumawa ang figure, nako, nasa loob tayo ng kamalayan mo. Madali para sa akin na malaman kung kailan ka nagsisinungaling. Tiningnan ni Ethan ang figure ng may takot. Kaya niyang pumasok sa kamalayan ng iba ng mag-isa.
Ang kapangyarihang iyon ay lampas pa sa Radiant Stage, marahil ay mas mataas pa sa mortal na sakop. Ikaw ba ay taga-Sacred Domain? Napabuntong hininga si Ethan. Hindi niya kailanman inakalang posible palang katagpo ng eksperto ng isang Sacred Domain sa Mortal Domain. Nagulat din ang figure na alam ni Ethan ang tungkol sa Sacred Domain at tumango, hindi ka normal na may alam tungkol sa Sacred Domain, gumamit ng mga sinaunang array, at pinuhin ang Blood Infant. Nagulat si Ethan nang malaman niyang minomonitor ang lahat ng kanyang kilos, alam pa nga ng lalaking ito ang tungkol kay Blood Infant. Ang mga usapin tungkol sa Patriarch Blood Demon ay ilang dekada na ang nakalipas at kakaunti lamang ang nakakaalam nito kahit sa Sacred Domain. Kung hindi niya natagpuan ang 9 Serenity's secret records, hindi siya magkakaroon ng kaalaman. Pero, sino ka ba talaga? Nasabi ko na yan dati, ako lang ang nagtatanong dito. Malamig na sagot ng figure, bakit mo gusto ang Thunder Skylark? Magsabi ka ng totoo. Nag-isip si Ethan, ngunit wala siyang nakitang paraan palabas, gusto kong pumunta sa Lightning Canyon at hanapin ang labi ng Heavenly Emperor. Para dyan, kailangan ko ang Thunder Skylark para harangan ang lilang kidlat. Ano? Hindi inaasahan ng asul na figure ang ganoong sagot, ngunit tumawa siya sa tuwa, hahaha, maganda. Ang galing pa nga. Magandang lugar yan. Dapat kang pumunta. Nawala ang figure at sumulpot sa harap ng mukha ni Ethan. Nagulat si Ethan ngunit hindi niya napansin ang anumang masamang balak mula rito. Tinapik ng figure ang noo ni Ethan at isang asul na apoy ang sumibol. Nakaramdam lamang si Ethan ng banayad na enerhiya mula sa kanyang noo. Hahaha, bata, natadhana na tayo kaya narito ang isang regalo. Sana matulungan mo ako sa hinaharap. Wala na ang figure ngunit ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Ethan, mahahanap mo ang Thunder Skylark 3,000 milya sa ikatlong lugar. Gawin mo ang iyong makakaya upang mahuli ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.